no? Para meron po tayong balik. So, ayan. So, mag-type-type tayo ng clap emoji yan sa baba, no? Tulungan niya po i-welcome ang ating trainer ngayong umaga. So, ayan, let's give the round of applause. Let's welcome Coach Christian Benloan. And Coach, take it away. The mic is yours. Ayan, hello. Ayan, loud and clear ba? Malinaw ba yung ating boses? Ayan, thank you so much. Ayan, bigyan man natin ng palakpakan yung ating powerful and super ganda ng ating host, ating Coach Michelle. No? Thank you so much, Coach Michelle, sa pag-welcome. Yan, so malinaw po ba yung aking boses, mga partners? Yan, ayan. Welcome, Coach Christian Binlon. Salamat po. Partner, Ma'am Leticia Ozaraga. Yan, shoutout sa inyong lahat. Yan, so shoutout ko muna kayo. Mabilis lang, no, para makapag-start na rin tayo. No? And sa mga gustong umabol, no, pwedeng ikalat natin yung ating Zoom link, no, para makahabol sila. No? Kasi maganda itong training natin sa mga magsisimula pa lang or sa mga beginners. Also me, no? Kahit ako, tinuturo din sarili ko na beginners pa rin ako dito. No? Kasi kung di pa ako beginners, siyempre, no, baka diamond na tayo yan. Ako beginners pa rin. Yan, yan, shoutout kay ating mentor, si Coach Red Ross. Yan, yung founder ng Philippines 419. Yan, and kay ating host, di ba, si Coach Michelle Sundaran. Yan, si partner Eddie. Yan, shoutout po. And si Coach Henry Guillem. Yan, ohayo gozaimasu, Coach. Shout out po sa iyo. And kay Coach Janet Arnoco. Yan, grabe si Coach Janet. Nakapasok po sa top earners, no? Yan, palakpakan natin si Coach Janet. Okay lang. Mahusay yan, magaling yan. Si partner Junjun Min. Good morning, sir. Partner Junjun Min. Yan, kay Ma'am Leticia Masarag. Yan, kay Coach Lydia Bibas. Yan, kay partner Margie Abiliar. Good morning po, shoutout. Kay Ma'am Soledad Navarrete. Tama ba? Navarrete. Thank you, Ma'am. Shoutout po. And kay partner Zobayda. Kay Coach Sobay. Yan, grabe si Coach Sobay. Nag-silver rank na siya. Di ba? Grabe talaga yung achievement. No? Tuloy-tuloy lang, di ba? Importante talaga. Nagtutuloy-tuloy. Kahit isipin nyo lang, di ba? In 5 years, so, every year nagra-rank up ka. Kung unang taon mo, bro. Pangalawang taon, silver naman. Diba? Pangatlong taon, nag-gold ka. Pangapat taon, nag-platinum. Di ba? Panglimang taon, nag-diamond. In 5 years, diamond ka pa rin. Diba? 5 years, kumikita ka na niya ng $500,000. Kahit sabihin mong 100K na lang. Mag-live good man tayo o hindi, lilipas po ang 5 years. Ang tanong. Sige, ako na ngayon po, kung kumikita tayo ng 100K. In just 2 weeks, kumita na naman. Kung kumikita tayo ng ganyan kalaki, no, we are blessed. Sana maging channel of blessing po tayo sa ibang tao. In just 2 weeks. Yan, so coach, para nag-marketing plan ka. Yan is shoutout po sa lahat din, sa lahat ng bagong pasok nandito. Shoutout. No, mag-share screen na ako. Yan, excited po ba ang lahat? Parang hindi excited na. Yan, pa-type naman po dyan. I am excited, coach. Para ganahan tayo sa ating training, no? Kasi mahalaga to, no? Alam nyo, ayan, pag natutunan nyo to, no? Advance kayo, no? Advance kayo sa iba. Kasi mahalaga to, no? Sa bawat hakbang na gagawin mo, parang matatouch ka kung tama ba tong gagawin ko. Siyempre, dapat sa business ko, kailangan ethical talaga. Yung success, di ba? Madali lang maging successful. Ang tanong, marami naging successful. Ang tanong, na-maintain ba nila yung pagiging successful? Diba? Na ibang kwento kasi yung na may maintain mo, depende sa karakter na na-build mo. Sino ba yung naging ikaw, di ba? Mamaya, nag-diamond ka, madami namang galit sa'yo. Mas maganda yung lahat masaya, di ba? Tama po ba? Yan, in-share ko na lang. Yan, salamat sa mga nagpa-participate. No? Yan, kailangan na connect din talaga tayo para gising talaga tayo. And kailangan kumonekta. Ayan, I am excited ko. Salamat. Babasahin ko yung mga nag-participate. Si Coach Red, Coach Sobay, Coach Michelle, yan, si Coach Lydia, Coach Junjun, Coach Janet, Coach Henry, Coach Margie, and Coach Janet. Coach, medyo maingay. Ayan.
O yan, kasi may umataw din yung kasama ko, no? Gigil din yung isang kasama ko dito. Shout out kay Coach Soledad. Yan. Lakas ba? Malakas, maingay. Ano na, hinaan ko lang yung volume, hinaan ko lang konti. So, okay na ba? Ayan. Okay, ninaan ko lang konti yung ating sounds volume. Ayan, so mag-share screen na ako sa ating lahat para makita niyo na yung ating topic. Yan, ako din excited na eh, no? Siyempre, ano, hindi lang, alam niyo ba na pag merong nag-share or nagtuturo, hindi lang isang tao po ang natututo. Sabi nga ng mentor ko, merong dalawang klase para mas mabilis kang matuto. Yung una, yung pag-aralan mo, i-apply mo sa sarili mo. Yung learn then test or learn and apply. Okay yun, pero meron pang isa. Meron pang isa. Yung aralin mo, then ituro mo. Sabi nga, the best way to learn is to teach. Kasi paano mo ituturo yung isang bagay pag di mo alam? Diba? Kaya minsan yung iba hindi confident, nanginginig, diba? Tatayo sa harap or sa Zoom. Hindi sila confident. Kasi bakit? Di nila alam kung ano yung sasabihin nila. Hindi sila prepare. Yun. So, yun. The best way to learn is to teach. Kailangan magturo ka kasi may mga bagong words, di ba? Hindi mo alam or hindi mo pa napakinggan. Kailangan aralin mo, alamin mo. Kasi hindi pwedeng dadaanan mo lang yung words. Hindi mo na-deliver na speech ng maayos, di ba? Ayan, so, ayan, ano ko na para mag-start na tayo. Ayan, so, excuse me, kilala naman nyo naman po, no, yung aking background. Papadaanan na lang natin. Yan, former IT po ako, no? I think mga 17 years old na college, ang pangarap po talaga maging computer programming, no? But sa due to financial problem, no, nag-stop po tayo, no? Kasi 500 pesos lang enroll na. Pero to magbayaran na ng tuition, no? Unang month, 3 months ata. Nag-drop out na po tayo sa college. Yung IT na yan, naging ano po yan, isang taong tambay, parang ganun, no? Then 18 years old, nag-start na po tayo magtrabaho, 18 years old. Yan, naging service crew. 3 years tayo dyan. No? Sa 3 years, walang late, walang absence. So, nagkaroon tayo ng mga award. Di ba? Binigyan tayo ng speaker, ng mic, ng DVD. Oh, maganda. Nagkaroon ng gift certificate, coupon. Pero kahit anong pagmamahal mo sa trabaho mo, hindi yan magiging sa'yo. Diba? Siyempre, that time, wala pa eh. Wala pa talaga sa isip ko, mindset ko na magiging negosyante ako. Ang alam ko lang, magtrabaho din talaga. And makatulong sa pamilya. Wala pong masama no, sa pagtatrabaho. Maganda yan kasi stepping stone yun eh. Kung gusto mong yumaman talaga, stepping stone po ang pagtatrabaho. Pero kung mag-stay ka dyan ng sobrang tagal, tapos goal mo yumaman, mali na po yun. Kasi sabi ng mentor ko, ang tama at mali, nagdedepende sa kung ano ang gusto mo at kung ano ang goal mo. Diba? Kunyari, goal mo na magbawas ng timbang. Diba? Tapos kain ka ng kain ng madami. Eh di mali. Diba? Mali yung ginagawa mo. So kung ang goal mo magbawas ng timbang, dapat mag-less ka sa pagkain. Ayun, sa goal ko maging mayaman, so kung magtatrabaho ko na matagal, mali. Pero pwede mo siyang gawing stepping stone. Yun din yung naging ano ko na. No, so habang tumagal na babago din yung ano natin, yung isip natin, yung mga gusto natin. Dati ang mga gusto kong panoorin po ng mga movie, mga drama, di ba? Mahilig sa drama dyan. Action, sci-fi, di ba? Parang science fiction, ang mga movie. Ngayon, madalas sa pinapanood ko na biography, di ba? Podcast, history, yan na po yung, nag-iiba po yung mga hilig nyo. Pansin nyo, pag meron kayo napanood na movie nung 12 years old kayo, pinanood yung 20 years old kayo, 30 years old kayo, iba-iba na yung understanding. Kasi nagmamatured po tayo. Nagmamatured po ang tao. Yan, so yan, dati po ako former SA custodian, no? Maganda lang yung pakinggan, no? Pero ang totoo ano po yan, tagalinis ng sapatos, no? Yan, taga-stocks, tails, yan, then former OFW din po ako from Japan, no? Sa mga OFW po dito ngayon, no? Kagaya nyo rin po ako dati na OFW, no? So, yan, ang ginawa ko lang, no? Nakita ng opportunity, no? And sinilip ko, inaral ko, inunawa ko din. Ngayon, full-time na po ako dito, no? And trabaho ko po dati sa, welder. Welder po ako sa shipyard, sa Japan po. Yan, yan po yung nakikita nyo, yung bar ko nagawa namin, no? KMTC yan, eh. KMTC. Malaki yan, sobrang laki, di ba? Halos manlit na tayo, no? Ayan, then former close-minded din talaga.
Lately lang din na-open yung mind ko about sa ganito. Kasi power eh. Relate ba kayo sa mga power? Dati nakakagat din ako ng mga training. Sabi ko, ay baliwan lang dyan. Ay, sa Avivac sa ano pa yun. 2 beses ako na-invite lang sa traditional MLM. Power. Makita ng mga pangarap. Ganun. Sabi ko, ay malabo yan. Pero nung time will come, nakapag Japan na, oo, malaki kikinikita. Pero kung titignan mo ba, yung mga nauna sa'yo, kasi madali lang naman malaman po kung ano yung future mo eh. Tumingin ka lang ng nauna sa'yo, 5 years, maybe 10 years na siya ginagawa niya. Tanungin mo siya kung masaya ba siya or kung kamusta na siya, kung ano nang nangyari sa buhay niya. Yun yung future niyo. Yun yung future ko, tinanong ko lang din sarili ko. Kasi sa Weller sa Japan, sa mga kasama ko, ganun. Hindi pa rin nila kaya mag-forget. Ano ba mag-inday? Kasi yun nga, kailangan talaga ng sideline or magkaroon ka talaga ng business. Kasi yan, pang-sustain, pang-tulong sa pamilya, makapag-provide kung ano yung mga kailangan. Pero kung gusto natin ng magandang buhay, wala po talaga. No? And yan, no, ano din po tayo, affiliate marketer since May 17, 2023 po ako sumali kay Livegood. No? And I'm currently silver rank here in Livegood. No? So, di ba, isipin natin kung yearly na lang. Paano kung, di ba, ano mo, wala pang 2 years, nag-silver ka na. O, wala pang 3 years, nag-gold ka na. Wala pang 4 years, nag-platinum ka na. Di advance ka na. Di ba? Ganun ko tinitignan ng live good. Hindi ako nakatingin sa ngayon lang. Tinitignan ko talaga yung dulo. Kasi pag nakafocus kayo sa ngayon lang, lahat ng pagdadaan nyo, rejection, struggles, obstacles, ano pa mga hindrances, failures, sleepless nights, papapagod ka, mawawala. Pag yun yung tinignan mo, pero pag titignan mo yung dulo, yung finish line, baliwala po lahat ng pagdadaanan nyo. Baliwala po yan, lahat na nagre-reject. Baliwala yan. Kasi nakapokus ka eh. Nakapokus ka sa dulo eh, nakapokus ka sa pupuntahan nyo. Yan, so ayun financial literacy, no? Financial literate tayo. Ano din tayo dyan, nag-invest din tayo. Kasi alam natin kung ano yung assets sa liabilities. And businessman, co-owner din ako sa QC Pipe Fest. Yan. So, I'm an entrepreneur, no? So, here in Live Good, we are all entrepreneur. Di ba? Kasi once na nag-put up ka ng capital, no, sa isang negosyo, ikaw ay isang owner or tinatawag na boss. Siyempre, bago tayo pumasok kay Live Good, di naman tayo nag-take risk talaga. Yung take risk but do your own research. Yan yung tinatawag na calculated risk. Hindi yung porkit may kumikita, pasok ka kagad ng pasok, no? Uy, may kumikita doon, magla-login lang. Do your own diligence. Tsaka more on pagka no, yung iba no kaya nais ka more on katamaran na lang din. No? Sorry sa no. Siguro naman wala naman dito. No? Ang totoong business po talaga, legit talaga pinagpapaguran. 'Di ba? Binibigyan ng time, binibigyan ng effort. 'Di ba? Kasi kung walang effort, 'di ba? Walang landingan yung eroplano, 'di ba? Walang airport. Ay iba ata yung coach. Airport po ha, airport. Iba pala yun. Yun, walang tapos time kasi yung capital sobrang late lang naman ang ini-invest natin dito yung puhunan 3,000. Oh, di ba? 2 tao, bawi na. Sino magagalit sa iyo? Pag may nagalit, hindi niya inunawa yung business niya. 2 tao, mapasali mo, bawi ka na. Diba? Yung iba, coach, hindi kayo marunong mag-invite. Kaya nga po nagpo-provide ng training. And wala naman pong magaling sa umpisa pa lang. Diba? May kasabihan nga na pag nag-start ka, di mo naman agad kailangan maging magaling. Pag nagsimula ka, wala naman magaling eh. Diba si Carlos Yulobo, nung pinanganak, nag-gymnast na. Nakalagay na sa kanya may level, magiging gymnast to. Si Kobe Bryant, paglabas sa sinapupunan ng magulang niya, nagdi-dribble na. Yung company ang nawala. Hindi naman eh. Diba si Coach Fernand, paglabas, nakalagay, may tatak, live good. Wala naman. Diba? Nagkaroon lang ng training, nag-training lang sila. And naging malinaw lang yung goal nila, yung clarity. Malinaw yung future na gusto nilang tahakin. Kasi I believe na tayo po ang nag-create ng destiny natin. Oo, kahit tayo ang nag-create ng destiny natin. And normal na it's bound to happen talaga. Kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon, ano yung nangyayari sa inyo, normal yan na mangyayari. Kasi gusto natin maging diamond eh. Kailangan natin ma-reject, kailangan natin masaktan para tumibay ka, para tumatag ka, para mayroon kang gagawing kwento. Once na nandun ka na sa taas, mahirap naman, di ba? Nagte-training na si Coach, di pa nag-start, nagpapakilala na lang. No? So, yan. Next muna tayo kasi ba.
Ayan, so kailangan ano tayo kailangan yung connect. Kasi alam niyo 15 minutes kasi and 15 minutes Apply mo. pag nasa learning zone kayo. And huwag kayo magpapadistract kung ano man yung mag-pop up sa cellphone. Kasi meron tayong parang trigger. Once na may lumabas, nade-defocus, kailangan nakapokus po. Kasi 15 minutes po bago kayo makabalik sa tinatawag na learning state. Learning zone, yung pagre-remember, pagre-register ng lahat na naririnig nyo. Matagal. Kaya kailangan focus lang kayo sa training. Yan, so I'm Christian Binluano. Live good, full-time affiliate. So lahat kayo dito, lahat tayo affiliate. Hindi nyo ako boss. Yung apply nyo, yung downline nyo, hindi nyo boss, hindi nyo trabahante. Lahat tayo boss sa sarili nating business. Lahat tayo affiliate. Yan lahat kayo affiliate. Affiliate tayo dito. Affiliate member ka ng Live Good, affiliate din ako. Parehas lang tayo. Parehas lang tayo. 'Di ba? 50% once na. Parehas lang, ganun din. Same lang yung marketing plan. Nagkakatalo lang sa attitude and character and mga beliefs. No? So marami pa. So start na tayo, coach. Ano ba yung topic mo? Ayan. So ang topic ko for today, no? Ayan, no? Pwede kayong take note. Ayan ang topic po natin for today, no? And 9 pitfalls for beginners. Sabi ko sa inyo, no, pag natutunan nyo to, advance na kayo sa iba. Kasi pag may gagawin kang isang bagay, hakbang, parang ito yung tinapik ni Coach Christian Parang ito yung tinapik ni Coach Red Parang ito yung tinapik ni Coach Fernan Gagawin ko ba? Ano bang dapat kong gawin? Ito ba or ito? Makikita nyo, no, magkakaroon kayo ng insight or parang knowledge sa isang bagay na hakbang. Kasi pag di mo alam, pag wala kang mapa, di ba? Di mo alam kung saan ka magsisimula. Pansin niyo yung mga tinatayong mga bahay, mga building, yung mga building. 'Di ba? Hindi naman yun agad naglagay ng bricks Nag-una yan sa plano, 'di ba? May plano yan. Hindi yan pwedeng nauna yung naglalagay na agad ng mga hollow blocks, ng mga bricks tapos pag tinanong, no? Anong tinatayo mo? Bahay. Pero hindi niya alam, wala pa siyang ideya. So pag may plano, diba? Merong susundan. Diba? Parang dito lang, meron kang plano, then kailangan meron kang knowledge. Alam mo. Para yung mga hakbang na gagawin natin, connected, di ba? Alam mo, tama or mali. Ayan, so, yan, next na tayo, no? Yan, no, number 1 na pitfalls, no? Dapat, ayan, huwag pong, nagre-reinvent ng wheel. Ano ba yung sabihin yan? Wheel coach. Ano ba yung mga plano, yung mga wheel? Yan, wag po tayong nagre-reinvent ng wheel. Kung yung ibig sabihin yan, kung yung gulong bilog, wag natin gawing isang linyahan lang. circle ay yung triangle, di ba? No? Gumagana yung gulong tapos magiging na lang don't reinvent the wheel. Yung nagre-reinvent ng wheel. Wag pitfalls yan. Ayan, di ba? Ayan, number 1, yan. And BMT Cup, di ba? Yung sa house rules natin, sinabi ni Coach Michelle. BMT Cup. Para, sabi nga ni Bruce Lee, empty your cup so it may be filled. So, dapat walang laman yung cup natin para malagyan. Parang mind natin. Diba dapat, pagka atin ng training, wala ba dapat laman yan? Walang ibang iniisip na mga problema. Wala kang kinakagalitan or para pag sinalinan ng kung ano yung trainer, papasok talaga. Mag-i-stay. Diba? And walang paltas. mag-take note din, yung binigay natin And ayan, attend training, no? Attend talaga ng training. Huwag ka magre-reinvent ng wheel. So, sabi ng upline ng attend training, no? Ako, dapat nga, kung maaaring, hindi na dapat tayo sabihan Marami, alam ko naman kayo, hindi na kayo sinasabihan. So, sana yan. Kasi once na unawaan mo itong business, lalo kumikita ka dito talaga consistently. Sa una, maliit. Pero pag tagal, lalaki talaga. Lalo pag binigay mo yung best mo talaga. Wala makakapigil sa'yo dito Di ba? Wala makapigil sa'yo dito. Kasi ang nakataya sa'yo dito pangarap mo pangarap ng pamilya mo. Diba? Ayan, so dito naman sunod, wag na mag-analyze. So dito, matatagalan din ako kasi masyado akong analyze Alam niyo ba kaka-analyze talaga mapaparalyze ka. Diba? Too much analyze can paralyze, no? And okay naman yung mag-analyze, no? Saglit lang or konti. Pero yung ang tagal mo na nag-analyze, 1 year na, totoo bang kikita ng $25 once na may na-enroll? Totoo ba yung marketing? Ang dami na nabago ang buhay, di ba? Na lang, don't reinvent the wheel. Follow your your upline, yes upline. Ayan. And follow the system, di ba? Magana naman yung system System natin Okay naman yun. Follow the system.
Then ito, yes upline, 'di ba? Kung alam niyo yung golden rule, 'di ba? Dito sa ganitong industry, yes upline talaga. Yan, number 1 rule, It's the best company of all time. yes upline. Number 2, This is the best of all the best na if company. your upline is wrong, go back to the rule number 1. Yes upline. Parang sinabihan din ako yung dati, paano eh? Paano yun pala pagka mali si upline? Yun yung naisip ko, paano pala pag parang mali si upline? Yun pala, si upline, wala naman yan ituturo palang mali. Diba? Kasi naisip ko, paano parang pag mali si upline? Wala pala siya ituturong mali. Oh, yes upline ka, kahit mali si upline mo, mali si upline mo, balik ka pa rin sa rule number 1. Yes upline. If your upline is wrong, go back to the rule number 1. Kasi wala ituturo na mali. Kung may ituturo na mali, babalik yan sa kanila. Ganun lang. Kasi kung anong ginagawa mo sa ano mo, sa upline mo, tandaan nyo, kung anong ginagawa nyo sa upline nyo, magiging upline din kayo. Tendency, yan yung gagawin sa inyo ng downline. Yan. Kaya dapat always edify your upline. Lagi nyong i-edify, i-tee up. Diba? Yan, and copy, yan, copy business lang naman tayo. Hindi na tayo mahirapan. Yung mga pinopost, copy nyo lang, alisin nyo lang yung link. Pag mag-post kayo kung ano yung, kung sino yung kumikita, kung sino yung consistent na kumikita, magtanong kayo sa kanya, magpag-guide kayo. No, humble down yourself. Kasi kung profession ka man, ako welder. Bakit ako makikinig sa kanila? Laki ng sinasahod ko sa Japan. Professional ako sa trabaho ko, pero kailangan mag-humble down. Kasi kung tatakin mo yung ganitong business, maybe sa career mo, sa profession mo, marami kang alam. Ako alam ko mag-welder. Diyan sa profession nyo, marami kayong alam kung ano yun. Hindi ko alam yan. Pero pagdating sa ganitong business, kailangan makinig tayo sa nauna. Kung sino yung may resulta, sino yung apply natin, kailangan is apply. Sundin natin sila kasi di naman nila kukunin yung kung ano yung meron tayo, ano yung kaalaman natin. Dadagdagan lang po nila. Diba? So, mas maganda. Lalo kung marami kang pinapakinggan. Yung mga magagaling na speaker, naging good listener muna yan. Kailangan good listener ka. Kasi sa pakikinig mo, doon ka matututo. Doon ka magkakaroon ng confidence para magsalita. Believe sa sarili mo na kaya mo. Diba? Kaya yung iba, diba? Pag kinakabahan ka, kasi normal naman yung kabahan sa umpisa. Pero pagka 1 oras na, 2 oras na kinakabahan ka pa rin, hindi na po yung normal. Kasi coach, kinakabahan ka ba? Oo, normal naman yan. And 1 to 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes lang yan. Mawawala po talaga yan. Yan, so yan po yung number 1. No? Don't, parang yung nagre-reinvent daw. Kung ang gulong bilog, wag nang gawing babaguhin. Yan. Then number 2. Yan. Yan, di ba? Pag mga, yan, makikita nyo naman, no? Dito madali lang naman makilalang tao. Mabilis ako. Mabilis lang. Sabi nga ni Coach Fernand, kausapin mo siya ng 5 minutes, alam niya ng future mo eh. 5 minutes lang. Alam niya ng ano mo, yung parang path mo, kung yayaman ka or hindi. Depende sa mindset. Totoo yan. Kahit naman siguro kayo nakikita niyo pagkausap niyo ang tao nung lumalabas sa bibig. Negative. Di ba? No, yan yung mga kailangan lack of initiative doon, kailangan meron tayong initiative, dapat alam natin to kasi pitfalls to pag ano ka, wala kang pagkukusa, pitfalls to. Kailangan ka pang i-remind na upline mo. Paano kung pumanaw na si upline? Wag naman. Nagpasaway or nawala o lumipat sa ibang company. Wala na. Hindi na nag-send ng link, wala na. Kasi si upline ganito, kasi si upline ganyan. Kasi si upline ganyan. Wala na. Di ba? Paano na yung career mo? Kung walang masama no sa umpisa na umasa ka kay upline, pero wag yung habang buhay na nakaasa ka. Kasi di ka yan magiging matatag, di ka yan magiging matibay. Kasi magiging upline ka, ano mo sa mga magiging leaders mo, magiging potential mo. Kasi ikaw yung magiging modelo. No, so sana meron tayong kusa na ako, never akong sinabihan ng mga upline ko na atin ng training. Kasi ako malinaw sa akin yung future. Pag may training, drop everything talaga. Sacrifice nga. Excuse me. Ngayon lang naman tayo nagpapakapagod. Ngayon lang naman tayo magpapakapuyat. Kasi ang pagod pwede yan ipahinga. Ang puyat pwedeng itulog. Di ba? Ang tanong, hindi pa ba tayo pagod? Hindi pa ba tayo puyat? Sa ginagawa natin ngayon sa trabaho nyo. Di ba? Sabi nga ng mentor ko, no? Kung wala kang babaguhin sa sitwasyon mo ngayon, sa pag-iisip mo, the way yung mindset mo, walang magbabago.
Kung wala kang babaguhin, wala magbabago. Yan din sabi ni Albert Einstein, di ba? Okay lang okay lang po, ano lang, stay tune in lang, no? Don't tune out, no? And, no, sabi nga ni Albert Einstein, no? Insanity daw, no? Kabaliwan daw yung isang bagay na if you keep doing the same thing over and over again and expecting different result. Diba? Insanity daw yun, no? So, yung isang bagay na paulit-ulit mong ginagawa, kabaliwan daw yun, di ba? Na nag-expect ka ng ibang resulta. Di ba? O, for example, magtimpla tayo ng juice. Tubig, ganyan. Yung juice, lalagay ko. Madami yung tubig, yung juice, isa lang, isang pack. Lagay ko. Pagtikim ko, matabang. Paulit-ulit-ulit kong ginagawa, di ba? Mag-iiba ba yung timpla ng juice? Di ba? Hindi po. So, kailangan, kontihan ko lang tubig. Tapos lagay ko yung one pack. Di, medyo tatamis siya ng konti. Kung ano yung paulit-ulit yung ginagawa, tapos nag-expect kayo nito. Sabi po niya ni Albert Einstein, yun at yun lang din yung makukuha yung resulta. I-apply nyo lang din yan sa principles, parang principles ko na din kasi yan sa business. So, kailangan nag-grow tayo, natututo tayo. Sa bawat pagkakamali, huwag kayong matakot magkamali. New mistakes are okay. Normal yan na magkakamali ka. Kilala nyo naman kung kilala nyo si Thomas A. Edison, di ba, yung naka-invento ng light bulb ba yun? Marami siya na-invento dami yan na yan bag sa mundo. Thomas A. Edison. Di ba, 1,000 times mahigit yung failure niya. Ginawa niyang stepping stone yung failure niya para ma-develop niya yung isang Kung wala yun, wala tayong ilaw ngayon. Kung hindi siya nagtuloy-tuloy sa ginagawa, wala tayong ilaw ngayon. Ano na lang tayo, nagkakapaan na lang tayo, di ba? So, kailangan nagpapatuloy ka. Normal yung magkakamali ka. Gawin mo yan stepping stone. Normal na mare-reject ka, di ba? Gawin mo yan stepping stone. Gawin mo lang yung tapakan mo para makapunta ka sa gusto mo. Gawin mo lang yung hagdan. Ayan, so, yan, no? Yan, lack of initiative, walang initiative. Yan, ibig sabihin niya, no? Tagalog, walang pusa. And 5% success, 5% success upline, even baka 1% lang or sabihin mo na 5% success upline. Yung nakilala ka niya, no? Yung nagtiwala ka sa kanya, no? Nung naipasok ka niya dito, 5% lang yan. 95% talaga sa'yo manggagaling. Ikaw talaga. Kahit anong galing ng apply natin, anong galing ng apply nyo, baliwala yan kung ikaw hindi ka nag-grow, hindi ka natututo. Kasi anong galing ng apply mo, papa-close deal mo sa kanya, wala ka naman pinapa-close deal. Wala ka naman pinapakausap sa apply mo. Di ba? Kahit anong galing ng apply mo, useless yan. Wala ka naman pinapakausap. Sa'yo pa din kasi wala ka naman prospect. Wala kang in-invite or sinet ng appointment. Attend ka ng ganito, i-up mo si apply mo, pakausap mo. Ganyan. Dito talaga hindi nyo kailangan maging sobrang galing. Kunti-kunti naman nag-grow kayo. Ako hindi. Nahihayin ako Sobra Kung alam nyo lang nung nagsisimula ako, naka-off cam, di ba? Utal-utal magsalita. Di ba? Ganon talaga, no? Pag may formula, may normal yan na pagdadaanan. Hindi naman pwedeng pag sali mo kay Ligod, diamond ka na agad Di pwede pag sali mo, speaker ka na agad. Di pwede pag sali mo, alam mo na lahat ng training Kailangan umatin ng umatin. And sabi, di ba? Through repetition, di ba? Repetition is the mother of all learnings, skills and learnings, no? Diyan naman lahat Kung ano man yung ginagawa nyo ngayon, pagpunta nyo dyan, di naman kayo dyan magaling. Di nyo naman linya yan Kasi iba, linya-linya lang yan, coach. Hindi ko linya yan. So, tatanungin kita, linya mo maging OFW, linya mo maging construction worker, linya mo maging teacher, ginusto mo yun. Choice mo yun pinili mo yun. Kaya nga tayo binigyan ni God ng free of choice free will Hindi naman tayo ginawang hayop na instinct yung binigay. Meron kayong free will, meron kayong kakayahan na mag-decide. Coach, parang lumalayo ka na. Ayan, so maging independent athlete po tayo. Maging independent athlete. Diyan kasi tayo magiging matatag. Kasi itong ganitong industry, individual to. Meron tayong teamwork, support system, pero individual siya. Kailangan nag-grow tayo. Kailangan natututo tayo. Sa 1 year naman, posible hindi tayo marunong matuto niyan mag-present, Di ba? Ang lang, alam nyo ang lang sa lahat karamihan nakikita ko sa lahat buong mundo, tao. Ang pumipigil sa kanila yung doubt and fear. Maraming pangarap nawala, kinalimutan nawala na lang sa mundo dahil may regret. Bakit? Merong doubt and fear. Ayan, so every time na may isip nyo yan, yung doubt,
anong katumbas lang naman yan, pag-aaral eh. Duda ka sa marketing plan, aralin mo. Duda ka sa upline mo kung payaman ba yan. Di ba? Sundan mo lang. Kasi wala naman pong overnight success eh. Wala namang kinabukasan. Milyonaryo na may. Di ba si Carlos Edriel Yulo, di ba? 7 years old pa lang siya, malinaw na yung clear na yung vision niya na gusto niya maging gymnast. Oh, ilang years yung training niya? 17 years? 12 years? Hindi naman siya agad nanalo eh. Pero yung impact na na-create niya, di ba? 2 gold medal yung nauwi niya. Meron siyang condo sa McKinley for 25 million, I think. Almost, I think, mga 50 million na uwi niya lahat. Pagpapansinin niya yung history, no? History kasi talaga, may makikita kayong pattern ng mga successful na tao. Isa lang ang ginawa nila, no? Hindi sila tumigil sa ginagawa nila. Yan, so kung ano mo yung ginagawa nyo ngayon, kung magpapatuloy kayo, magkakaroon kayo ng resulta. Basta nag-grow kayo, nagte-training kayo, natututo kayo, yan yung nakikita ko. Kasi merong formula ang success eh. Preparation, meeting opportunity. Preparation, meeting opportunity equals success. Coach Fernan, 26 years, preparation. O, tapos ihambing mo yung sarili mo sa kanila, i-compare mo. No? Wag tayo magko-compare. Kung i-compare man natin yung sarili natin, yung sa nakaraang tayo, nag-improve ba tayo, naging better person ba tayo, naging bitter? Dapat nagiging better person tayo everyday, di ba? Kahit 1% lang. Everyday. 365% na yan in a year. So, yun. Preparation ni Coach Fernan, 26 years sa ganito industry. Yung iba, 18 years, 15 years, 5 years, 3 years. Diba? Preparation. Dumating si Live Good. Ano yung preparation? Natutunan nila yung right skills, right attitude, diba? Right knowledge. Natutunan nila lahat. Natuto sila mag-present, kumausap ng tao. Dumating si Live Good, opportunity. Preparation, meeting, opportunity, equals success. Kaya, yan yung sinusundan ko na formula. Yung tanong ngayon, nagpe-prepare. Di ba, anong ginagawa natin ngayon? Nagpe-prepare tayo. Di ba, kahit nga sila Coach Fernan, sila Coach Ryan, mga dahil, muatin pa rin ang training. Nakikinig pa rin. No? Even mga millionaire na tao, natututo pa rin. Tayo pa kaya, di ba? And ang lang, don't stop learning. Kailangan nag-grow at nag-grow tayo. Yan, so next tayo, no? Excuse me. Ayan, so ito pa. Ayan, yung tinatawag na procrastination. Ayan, pa-type nga mga partners, procrastination. Ayan. Ayan, gising pa ba ang lahat? Nandyan pa ba? Pa-type na lang mga partners. Medyo mahirap ba yan si spelling? Sa una, yung mga bagay, sa una lang yan mahirap. Di ba yung iba, nabubulol-bulol pa dyan, nalilito pa, paano i-pronounce? Sa una lang mahirap, pero pagka paulit-ulit mong sinasabi, partners, coaches, dumadali talaga. Yun talaga yung formula. Learning, there is power in repetition. Pag paulit-ulit mong sinasabi isang bagay, makakabisado niyo po talaga. Hindi pwedeng hindi. Umaga sabihin mo, tanghali sabihin mo, gabi sabihin mo. Isang linggo mong gawin yung 1 buwan. Ewan kung hindi mo yan straight mabasa, kabisaduhin. Bakit sa panaginip mo na, binabanggit mo pa eh. Oo, ganun yun. And yan, procrastination. Ano ba meaning yan, coach? Yan yung yung mga pagpapaliban ng mga bagay-bagay na kaya mo naman ang gawin ngayon, pinagpabukas mo pa. Kaya mo naman ang gawin ngayon, pinamamaya mo pa. Tulad ng ano ba? Yung gawa ng slides, di ba? Bukas na lang, naman eh. Parang gahol ka na sa oras. Ayan no. Natin. Avoid manana habit. Ibig sabihin ng manana habit, yung mamaya na. Anak, hugas ka na ng pinggan, mamaya na. Anak, luto ka na, saing ka na, di mamaya na. Yan yung manana habit, kakamamaya mo, yung mga bagay na dapat mong gawin, dapat mo nang tapusin, hindi mo na natapos. Tulad ng pagpo-prospect, pagka-clients. Mamaya na, marami pa naman ako oras. Mamaya na, bata pa naman ako eh. Mamaya na, ilang taon pa lang naman ako. Mamaya na, kakamamaya nyo, hindi nyo alam, tumatambak na sa isip nyo yung mga unfinished business, yung mga hindi nyo natatapos. Dumadami yan, yung mamaya na. Kakamamaya nyo, pagdating ng gabi, sabay-sabay na lahat gagawin. Ubus na yung, nag-gaul ka na sa oras. Ayan, may mahilig magmamaya na o bukas. Ayun, di ba? Yan na yun.
Mahilig magmamaya na o bukas. Diba? Madalas kasi sa mga Pinoy, karamihan sa ugali ng Pinoy, yan talaga, yung kahit naman nag-aaral pa, di ba? Kunyari may assignment, 1 week binigay ng teacher. First 5 days, 6 days, di yan gagawin. Gagawa yan last day. Okay. Hahabulin. Take note, kinabukasan yung pasahan, gabi yan gagawa. Relate ba? Relate? May mga ganun ba? Yan. Magsasali ka. Diba? Why not na gawin na agad, tapusin na agad. Then, wala na sa isip mo, makapag-focus ka na sa ibang bagay. Tamang adding ka ng 100 person sa umaga. Ang lamang po yung mga yung mga maaga magigising tapos ginagawa agad nila yung trabaho nila. Kasi tapos na yung mo. Marami ka nang naumpisahan dahil pag magang gumising, marami ka nang nagawa. Yung iba sisimulan pa lang nila yung umaga nila. Pa lang, 'di ba? Gigising pa lang. Ikaw tapos mo na yung umaga mo. 'Di ba? Makapag-focus ka na sa ibang bagay. Meron akong libro na pakinggan yung How to Eat Your Frog ba yun? Parang paano mo i-divide yung mga gagawin mo sa isang araw. Unahin nyo daw yung pinakamahirap. May nakalagay doon parang mag-prospect, mag-adding, mag-clients. Marami. Tas parang may nakalagay doon yung eat your frog. Eat your frog. Parang kakainin daw paano daw kainin yung palaka. Sipin nyo kakainin mo hilaw na palaka, di ba? Nagre-represent yung palaka sa sobrang mahirap na opportunity, sobrang mahirap na trabaho. Pag ginawa niyo yung pinakamahirap na trabaho sa umaga, ano pang mas mahirap? 'Di ba? Lahat madali na kasi natapos mo na yung pinakamalaki. So may philosophy pa diyan, no? May pa diyan, sabi. Paano coach pag dalawa yung palaka? Mas unahin niyo yung mas malaki. Basta malaki lagi yung unahin niyo sa umaga. The rest na mangyayari, madali na lahat. O takot ka mag-prospect? Kausapin mo lang, yun ang pinakamalaki. Kausapin mo lang, the rest. Madali na. Kasi yun yung mahirap sa'yo Pwede rin naman gawin nyo, may challenge. Madali muna. Pahirap ng pahirap. O may challenge. May mga tinatawag, mga snowball effect. Di ba? Yung snowball effect, minsan ginagamit din yan iba sa mga utang. Di ba? Sa snowball effect. Basta marami yan. Yan, balik na tayo. May hilig sa sakto lang. Okay na to. May client na ako isa, may pending na ako ng isa di ba? Nag-clients kayo, nag-hanap kayo ng prospect. Okay na to, meron na akong pending na isa. Okay na to, meron na akong nalatagan. Okay na to, kumita na ako ng $25. Kung kaya mo naman ng more, ng higit pa, why not? Dapat di ka, mediocrity kasi to, mediocrity. Yung okay na yan, tama na yan, sakto lang yan, yan lang kaya ko. Dapat, you can do more. Hindi ka lang pang 20,000, hindi ka lang pang 30,000 monthly. Pwede ka rin, kaya mo pang 1 million. Di ba kung nakatin kayo sa training ni Coach Fernan kagabi, mangyak niyo sa unleash your potential, no? Kung nakatin kayo sa training ni Coach Fernan. Kulang sa time and effort. Di ba? Yan, sabi ko sa inyo, yan lang naman ang capital na investment natin kay Libud, napakaliit, 8,000. Pagyabang mo lang yan sa kaibigan mo Magpainom ka, ubos yan Ilibre mo lang yan ng Starbucks sa labas. Ilibre mo lang yan sa labas yan. Ubos yan, 3,000. Napakalit lang ng puhunan kay Libgood. Try mo magtayo ng tindahan. Kung tayo ka ng tindahan, gusto mo. Malit na dyan, siguro tindahan, mga 50 mil Kuha ka pa ng permit. Baka yung 3,000 mo, permit pa lang yun. O kulang pa. Okay, paninda mo pa. Yung 3,000 natin, napuhunan kay Libgood, baka lang yun. Signage lang, signage. Kaya signage o kung hawakan mo yung paninda mo. Ito yung signage. Tapos paninda mo nandito sa bulsa. Kuha kayo dyan, kuha kayo dyan. Di ba? Isipin nyo lang, ito negosyo natin global, 200 plus countries, napakaganda. Tapos, bakit tayo bakit yung ibang tao nagkukulang sa time? Even presidente nga, meron silang time Hindi ako naniniwala yung salitang busy. Siguro busy ka, saan? Saan ba? Tayo busy, lahat naman tayo busy. Pero yung busy sa iba na hindi naman makakatulong, kunyari yung aimlessly nag-scroll ka sa Facebook, nood na TikTok, di mo alam, 1 hour na 2 hours na walang masama sa mag-entertain, maging tumawa ka, walang pero pagka isang oras na, 5 hours na, 30 years, 10 years, 20 years ka nang na-entertain, ikaw ba, anong bang gusto mo? Gusto mo na lang ba ma-entertain o gusto mong yumaman? Gusto mong gumanda buhay mo? Ikaw naman yung makapag-entertain.
ikaw naman yung makapag-inspire. 'Di ba? No, kailangan meron talagang time management. Time management lang 'yan. Hindi totoo yung kulang sa time. Attend ka ng training part o busy ka, di talaga kailangan may kusa yung kanina, no? Pitfall yun. Kailangan, pwede ka naman umattend sa YouTube. Lahat ng training natin nasa YouTube. Wala talagang reason, no? Wala talagang reason para hindi ka matuto, hindi ka yumaman Sir, talaga. okay, so Parang attitude na lang yun. Ayoko dyan, paulit-ulit lang naman si coach. Ayoko yan. So, pag may kasama na ako, Di ba? Paulit-ulit sana kung magaling na tayo, marunong dapat tayo na yung nagpe-present. Tayo na yung dapat diamond na tayo, di ba? Alam nyo yung acne talaga, bawal talaga yun. Hindi yung pimples ha. Pimples si Coach Christian kita na. Hindi yun kasi pagka-acne ka na, wala na yung growth. Fixed mindset na yun eh. Ayaw mo na mag-adapt, ayaw mo na matuto. Lahat ng hindi nag-adapt no, nag-innovate, nawala. Nokia, mga ibang cellphone, ang dami pa Kodak, 'di ba? Yung Kodak, may tauhan nata sila, nag-offer sa kanila mag-ano ng film. Ano nangyari Kodak? Ayaw nila nag-stay. 'Di ba? Naglabasan yung mga mobile phones. Nawala sila. Kailangan mag-innovate, nag-a-adapt ka. Sabi nga hindi yan sa gaano ka katalino, gaano ka kalakas. Ang tanong lang, nag-a-adapt ka ba sa pagbabago? Kung mas mabilis ka mag-adapt sa changes, di ba, sa pagbabago, mas mabilis ka makapag-adjust. Ano talaga, yayaman ka talaga. Makakaisip at makakaisip ka rin talaga ng mga bagay na dapat mong gawin. And airport, di ba? Yan, sinabi ko yung airport kanina. Ano? Walang landingan po pag walang airport. Airport pala. Walang landingan na replano pag walang airport. Airport, di po airport na airport. Yan, so airport talaga. Airport mo gumising na maaga. Yung pagising nyo pa lang, yung pag-ating nyo pa lang ng Zoom dito, airport na yan. Airport na yan. Nagising kayo, maybe anong oras na dyan. Puyat kayo, pagod pa sa trabaho. Airport na yan. Nag-attend kayo, airport na yan. Paggawa ng slides, di ba? Pag-chat, kailangan yan, airport. And kailangan marunong din kayo mag-leverage ng mga yan. Lahat yan na-leverage eh. Other people's time, other people's experience, other people's money. Kung magaling kayo mag-leverage, yaman talaga kayo. Pinag-aaralan din yan. Law of leverage. Kasi itong business natin, leveraging business eh. Once na-duplicate mo yung tao mo, nagkaroon ka ng leader sa Japan, kahit tulog ka, kumikita ka. Di ba? Sabi nga ng mentor ko, si Warren Buffett, yan. Sabi niya, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Hanggat hindi ka daw nakakita ng way na kumita ka kahit natutulog ka, habang buhay ka, hanggang mamatay ka, magtatrabaho ka. Yun sabi ni mentor ko, Warren Buffett. Yun talaga yung mga yun talaga yung mga pinanghawakan ko. Kaya naganap talaga ako ng opportunity. Yes. Dito, time will come, nakapag-build ka na organization mo, grupo mo. Tulog ka, kumikita ka, weekly. Ngayon, dito, gabi, dyan sa inyo, umaga. Business partners tayo, business partners kita, kasama sa organization. Kumikita ako. Ganon kaganda. Tanong, sa trabaho ba natin, yung sipag ng kasama natin, may kita ba tayo? Wala, di ba? Sarili mo lang sipag. Dito, in-apply mo yung law of leverage, yayaman. Mababago buhay mo. Yun yung kagandahan sa ganitong negosyo. More on mga law of leverage, yung Jollibee, di ba? Hindi naman yung may-ari yung nagbukas sa inyo ng pinto eh. Hindi naman yung may-ari, hindi naman si Tony Tan Cakchong yung kumuha ng order nyo. Hindi naman si Tony Tan Cakchong yung nag-serve ng spaghetti mo, ng burger stick mo. Di ba? Pero ang tanong, kumita ba yung may-ari? Di ba? Kumita siya kahit wala siya doon sa tindahan. Yun po yung law of leverage. Kahit wala kayo sa business nyo, kumikita kayo. Ayan, so next tayo, coach. Parang ang tagal mo na diyan, procrastination. Ayan, so wag tayo mahilig magpamamaya na habit. Paliban lahat ng kaya niyo nang gawin niyo na. Kasi naiipon 'yan eh. May ipon 'yan, hindi mo na alam. May stress ka na, hindi mo na alam kung ano unahin niyo. And yun lang no, procrastination. Pitfalls 'yan. Ayan, so ito, yan, small time attitude. 'Di ba? Ayan, maliit ang psychological wallet. Diba? Dito lalaki talaga yung psychological wallet niya. Yan yung pag nakarinig ka ng 1 million naman, ha? May kumikita ng 1 million naman dyan. Kung maliit lang psychological wallet natin, mabibigla talaga tayo ng sobra.
Sa akin, normal na lang, naririnig ko yan. Pwede yan eh. May nakakagawa eh, possible yan. Alam niyo yung iba nga, yung mga Taiwanese ata, kung magpatalo sa sugal, 40 million, 50 million per day, pinapatalo. Tayo, makarinig tayo ng kumikita ng 1 million, di ba? Depende rin kasi yan sa environment natin. Kung sa mayayaman talaga tayo na, maliit na lang yan. Di ba, pansin kayo pag sa squatter area. Squatter area ako lumaki. Anong usapan doon? Pero baka meron kang 500 pesos. Di na ako mabubuhay ng 1 linggo. Pautang naman. Ganun ang usapan, no? Pre, pang yosi naman dyan. No? Pre, baka may 5 piso ka. Pre, baka may 20 ka. Bibili ako ng coke. Ay, 30. Magkano na ba yung coke? 50. Ganun yung usapan. Pag try niyo pumunta sa mga mayayaman na lugar, sa mga Okada, basta sa mayayaman na lugar, paano sila magkwentuhan? Pre, magkano bili mo sa relo mo? 3 million. Sige, bibili ako bukas. Diba? Pre, magkano bili mo sa lote mo? Ano to 1,000 per square meter. Ilan binili mo? 500 square meter. Or ganun sila mag-usap. Diba? Parang hindi sila normal, parang hindi sila tao. So, yun, no? So, kailangan lakihan niyo yung psychological wallet niyo. Pag may kumikita dyan ng dito, isipin nyo, 22 years old, 23 years old, kumikita ng 500,000 or 300 6 digits, 6 figures a month. Di ba sa employment, di natin din na daw, no? Galing tayo sa pagtatrabaho, service crew ako dati. Ang kinikita ko lang dyan sa isang buwan, kinsenas katapusan kasi ang sahod ko, I think malaki na yung 6,000. 6,000 plus 6,000, then 12,000. Budget mo everyday, 100. So, times mo sa 30, di 3,000. O, bayad kung mangungupahan ka pa, pangkain mo pa. Di ba? Kung may bisyo ka pa, 12,000, mali. Kala ko malaki na yun noon. Malaki na yun sa akin noon kasi maliit pala yung psychological wallet ko eh. Pero pag lumaki na yung psychological wallet nyo, kaya nyo na i-adapt. And ayan, kailangan huwag kayo maging small time attitude. Isang kahig, isang tuka. Oh. Okay na to, ito lang binigay. Walang masama no na makontento tayo sa buhay pero pwede tayong sabi nga be contented in life but never satisfied. Makontento tayo kung magpasalamat tayo kung ano yung meron tayo, be grateful na meron tayong ganito, meron tayong ganyan, be grateful. Then pero huwag tayong tumigil na pagandahin yung buhay natin. Huwag kang makontento. Kasi lahat ng blessing binigay sa lupa eh. Nasa iyo lang yan kung paano mo kukunin. Sino ka ba? Sino ka na ba ngayon? Sino ka na ba? Ikaw ba yung pang 12,000 lang? Pang 50,000 o pang 100,000? Yan, ask yourself. Ayan, so yun na wala. Ayan, so yan, wag tayong maging small time attitude, no? Isang kahig, isang tuka. Oh, ganyan kami dati. And acceptance, di ba? Masakit, pero kailangan mong tanggapin. Kasi yan yung magpapalaya sa'yo. Yung katotohanan. Katotohanan na magpapalaya sa bayan. Kumanta na si Coach. Katotohanan talaga. Di ba? Truth hurts, but truth can set you free. Yan talaga yung magpapalaya sa'yo. Oo, ako inaamin ko, mahirap ako ngayon. Pero yung pag-iisip ko po, hindi po mahirap. Kasi nagsisimula yan sa loob nyo. Lalabas yan. Mayaman ka sa loob mo, lalabas yan. Yung positive mo, positive, lumalabas sa bibig mo, ma-attract mo, positive. Gaganahan ka. Di ba? Yan. Ganon, no? So, yan. Kailangan lumawak pa yung pananaw mo sa buhay. Kailangan lawakan nyo yung, yung perspective. Tama ba? Ano ba yung pananaw? Para mga belief ba? Tama ba? Yung mga pananaw, yung mga inaano mo sa buhay, tinitignan mo. Kailangan lumawak pa yan. Palawakin nyo yung pananaw nyo sa buhay. Hindi yung, okay na ako dito, 10 years, 20 years na ako sa abroad, 3 years na ako sa abroad. Huwag kayo magsisettle. Small time attitude kasi yun. Don't settle. Diba? Akyatin nyo yung ladder to success. Kasi yung iba, napagod, tumigil na. Yung iba, bumalik na ng hagdan. Alam nyo, mas madaling bumaba, kaya nga mas madaling bumaba ng hagdan kasi pababa, kaysa pagpaakyat ka, mas mahirap. Kasi nandun yung dreams mo sa taas eh. Diba? Ladder to success. Diba? From you to dreams. Diba? Kung alam nyo, alam nyo naman yung training na yan, diba? Kailangan lumawak pa yung pananaw mo sa buhay. And kung sino rin yung madalas sa paligid mo, diba? Makakatulong yung environment. What your mind conceive and believe, it can achieve, diba? At ano rin yan? Sinabi rin niya ng mentor ko. Yung kalala yung nagsabi niyan, si
I think si Napoleon Hill ata. Si Napoleon Hill. Coach, ang dami mo namang mentor, ang dami mo namang kilala, kaya pala ganyan ka. Kasi po, kung sino yung pinapakinggan nyo, yun yung magiging kayo. Kung pinapakinggan nyo, lasinggero, mamaya tumatagay na kayo. Kung pinapakinggan nyo, puro palalabas, para kain sa labas, mamaya nandun na kayo sa Jollibee, nandun na kayo sa ay sorry po, nagbabanggit. Nandun na kayo sa restaurant. Mahilig kayo manood ng TV, napanood nyo na yung commercial, mamaya iniinom nyo na yung shake. Diba? Pansin nyo yung kanta, di ba? Napakinggan nyo lang, mamaya di nyo alam, kinakanta nyo na eh. Di ba ganun yung parang LSS, na LSS ka na. Di ba? Last song ingrown. Ay, iba pala yan. Last song syndrome. Di ba? Na LSS ka na. O, paulit-ulit nyo lang pakinggan yung boses ko. Baka yung iba natutulog ha. Huwag nyo naman akong tutulogan. Yung iba, naka-on cam tayo no, sa mga hindi busy. No? Pwede nyo akong gawing radyo, pero wag naman yung gawing parang pampatulog. Wag naman po. Ayan, sabi nga, no, whatever you mind. Parang kung ano man yung pinaniniwalaan mo or pinapasok mo sa isip mo, di ba? Conceive and believe, pinaniniwalaan mo, ina-attract mo, makukuha mo yan. It can achieve. Nakukuha mo yan. Pinangarap ko lang naman, ginusto ko lang naman makapag-for good eh. Gusto ko lang makapunta dito ng Tacloban noon eh. Katulad nyo rin ako, nasa Japan ako eh. Nag-host lang ako. Pero ginusto ko lang, inisip ko lang, pinaniwalaan ko lang, ngayon nandito na ako. Kung paniniwalaan nyo lang, 100%, iisipin nyo, magkakatotoo talaga. Kung paniniwalaan mo mag-diamond, magkakatotoo yan. Di ba? Kasi abutin ko pa ng 5 years, abutin ka pa ng 10 years, 2 years, may nakagawa nga 2 years, 6 months eh. Posible yan sa atin lahat. Magiging posible lang yan pag sinabi mo na sarili mo na hindi ko kaya. Wala naman ibang pipigil sa atin sa sarili nyo kundi kayo lang, kundi ako lang. Pag self-talk yun eh, yung self-limiting beliefs, mahina ako, ganito na lang ako. Naku, kalabanin nyo yan. Pagdudahan nyo yung sarili nyo. Kung ano yung pinipid nyo sa sarili nyo. Kasi yun yung nagiging kayo. Kung puro negative yan, mamaya manghihina ka na. So kailangan nyo lang, attend training, kinig ng motivation, hanap kayo ng mentor na mag-guide sa inyo. Malaking tulong ang mentor. Yan, pero kayo pa din. Sa inyo pa din yan. Ayan, example, Manggang Hilaw. So, ano kayo? Manggang Hilaw. Ano kayo? Imagine nyo, pikit kayo. Meron ako Manggang Hilaw. Meron hawak na Manggang Hilaw. Diba? So, kinuha ko yung Manggang Hilaw. Pikit lang kayo, imagine nyo lang. Kinuha mo yung Manggang Hilaw. Diba? Sa lamesa, kinuha mo. Hinawakan mo yung Manggang Hilaw, tapos kumuha ka ngayon ng kutsilyo. Binalatan mo ngayon yung Manggang Hilaw, binalatan mo. Diba? Tapos nung balatan mo na, hiniwa-hiwa mo na yung Manggang Hilaw, kulay green. Diba? Tapos Indian mango or yung kalabaw na mangga o piko, yung tinatawag na mangga, binalatan mo. Tapos kumuha ka ng alamang or kung anong gusto mo sasawan, asin na may sili or alamang or kung ano man gusto mo sasawan, toyo o kalamansi, toyo suka. Yan, kung anong gusto mo sasawan o alamang na lang. Kumuha ka ng piraso ng hiniwa mo na Manggang Hilaw na green. No? Tapos ngayon, sinawsaw mo sa yung pagkuha mo, hila mo ng isang Manggang Hilaw, no? Yung piraso, sinawsaw mo ngayon sa alamang. Tapos, di ba, sinawsaw-saw mo. Siyempre, dinadamihan mo yung alamang. Tapos ngayon, dahan-dahan mo ng isusubo, ipapasok sa bibig mo. Dahan-dahan mo ng inunguya, no? Ngayon, inunguya-nguya mo. Ang tanong ko sa inyo ngayon, meron ba kayong hawak na Manggang Hilaw? Pero bakit may naglalaway na? Ayan, question yourself. So, kasi na-experience nyo na yung before na kumain kayo ng Manggang Hilaw. Di ba ang asim? Kasi na-experience nyo. Pero ang tanong, may hawak ba kayong Manggang Hilaw? Di ba wala? Pero yun lang, kung ano yung paniniwalaan mo, kung magkakatotoo. Kasi na-experience mo. Kaya mo yan. Nag-unrank ka, nag-bronze ka, kaya mo mag-diamond. Lahat naman dumaan sa unrank eh. Kaya nyo yan. Naniniwala ko sa inyo. Lahat kayo magaling. Kailangan nyo lang paniwalaan yung sarili nyo. Kailangan lang nyong mag-growth, mag-personal growth, personal development. Kasi yan nga yung tinuturo ko eh. Kasi yung iba gustong yumaman pero di pala subconscious sila na gusto nilang yumaman. Subconscious mind, subconscious sa isip nila, ayaw pala nila. Depende rin yan sa upbringing, sa nakalakihan. Maybe nakalakihan nila mga mediocre lang, sakto lang. Nabuhay lang, sakto lang. So, mahalaga yun, no? Na dapat alam mo yun talaga. Yung dapat hindi kayong small time attitude. You can do more. You can do more, mga partners. Kaya niyo yan. You can do more. Ako, you can do more. Sinasabi ko sa sarili ko. Meron ka pang i-improve.
Malayong malayo pa. Malayo pa pero malayong malayo ka na. Compare noon sa dating ikaw. 'Di ba? Darating yan, yung 5 years from now, darating yan. Anong sasabihin nyo sa old self nyo? Magpapasalamat ba kayo sa old self nyo? Kasi naging matibay sila. Yung old self nyo, time will come, may imagine nyo na lang yun. Yung dating kayo may imagine nyo na. Ano sabihin nyo dun? Kung meron man kayong mga bagay na sabihin sa dating kayo, anong sabihin nyo? Salamat kasi nagpatuloy ka. Salamat kasi tinatagan mo. Di ba? Salamat kasi hindi ka sumuko. Yan yung mga sasabihin ko sa sarili ko pagdating ng 5 years, 2 years, 5 years from now. Kayo, anong sasabihin nyo sa old self nyo? Ano man ang gawin nyo, lilipas at lilipas siyang 5 taon. Ang tanong lang, ano ka na 5 years from now? Ano nang kaya mong gawin 5 years from now? 2 years from now, 10 years from now, ano ka na? OFW ka pa din ba? Nagtatrabaho ka pa rin ba para sa ibang tao? Di ba? Hindi mo pa rin ba mabali yung gusto mo? Nagsasettle ka pa rin ba kung ano yung nandyan? Isang kaig-isang tuka ka pa rin ba? Ayan, kayang-kaya mo. Yan. So, kayang-kaya niyo yan mga partners. Maniwala lang kayo sa sarili niyo. Ayan, so next na tayo, no? Ayan, and listening to dream stealers, no? Yan, so kung mayroon kayong mga kapitbahay na negative, no? Mga kaibigan yung negative, no? Pwede nyo silang pakinggan, pero wag nyo ipasok, wag nyo isingit sa sarili nyo, lalo negative. Kasi contagious po yan, nakakahawa po yan. Huwag kayo makinig sa mga dream stealer. Yung pangarap nyo, kayo ang nakakita eh. Di ba? Kayo ang nakita ng opportunity na napakaganda, na napakalit ng puhunan. Ang dami nang nabago ang yumaman, magdududa pa rin ba tayo? Yan, mga magnanakaw ng pangarap, yan yung mga dream stealer. Iwasan makinig sa mga taong negatibo. Di ba? Pag negatibo, alam niyo yung mga negatibo? Ang tawag dyan, tae. Oo, yung mga negatibo. Ikaw ba, pag nakakita ka ng tae sa daan, i-entertain mo ba? Di ba? Pare, tayo. Tayo. Sabi ng kaibigan, pare, tayo. Sasabihin mo, pare, hindi yan tae. Hindi tayo yan, pare. Sabi mo, excuse me po sa mga basintabi po sa mga kumakain. Ganun ba kayo pag may negatibo, ini-entertain nyo pa? Ibigay nyo, nagtatagal ba, nakikipagdebate pa rin ba kayo? Alam nyo na nga tae. Hindi pare, hindi yan tayo. O sige nga. O, sabi mo, hindi to pa tayo, hinawakan mo pa. Tignan mo pare, hindi tayo. Sabi ng pare mo, hindi pa rin tayo yan. Kulay dilaw eh. Hindi pa rin, dito tayo. Tapos, ginawa mo, inamoy mo pa. Pare, parang tayo ka. Parang tayo. Sabi ng kaibigan mo, pare, tayo nga yan. Sabi mo, hindi nga to tayo. Pinaglalabang pa, inamoy mo. Parang na-realize ka na, parang tayo nga. Sabi mo, tayo nga. Tapos pag, ang malala nun, ayaw mo maniwala, tinikman mo pa. O pare, tayo nga. Ganun ba kayo? Ganun ba kayo pag negatibo, nakaka-entertain kayo ng negatibo, ini-entertain nyo pa? Pagka tae, anong kailangan gawin? Iwasan. Di ba pag nakita ng tae sa daan, iniiwasan mo or itapon or so, pag may negatibo kayong kaibigan, wag nyo na masabihin na, pare, tayo. Pag may negatibo kayong kaibigan, wag nyo na masabihin na, tayo ka. Wag nyo sabihin gano'n na magagalit yun, baka mag-away kayo. Isipin nyo na lang, sa isip nyo na lang, tae itong kaibigan ko. Pag negative, tae. Di ba? Ganun dapat. Tama dapat yung mindset nyo. Wag na yung magtagal. Pag ayaw sumali, wag yung sabihin na i-chat, tatay ka. Wag yung sabihin ba magagalit yun. Sabihin nyo lang sa isip nyo, ito, kailangan ko iwasan. Negatibo eh. Madami dyan mga negatrons. Mga transformer, mga kalaban. No? Ingat po, ingat kayo. Kasi contagious yan, nakakahawa yan. Wag yung hayaang mamatay yung yung burning desire. Yung positivity, wag yung hayaan na mawala yan, maubos kayo. Kasi tendency pag naubos yan, magiging negative na rin kayo. Kayo na yung naninira kay Live Good. Ay, hindi naman ako kumita dyan, hindi totoo yan. Paano hindi totoo? Ang dami na ang yumaman, ang dami na ang kumita. Ang tanong, ano ba ginawa mo? Pag tinanong nyo, ano ginawa nila? Maghapon, magdamag, nagreklamo. Isang taon, nagantay ng spillover. Di ba? Di ba nakakatuwa isipin, pero reality yan, no? Totoo po yan. So, wag nyo sasabihin, ha? Oh, baka mag-away kayo sa mga kaibigan nyo. Huwag nyo sasabihin. Ano sa isip nyo lang, negatibo to, tayo to. And tayo, yan, may meaning din yan. Trial and error lang yan. Trial and error. Dapat nagagawin trial and error. Yan, kung sino man ang pinaniniwalaan at pinapakinggan mo, magiging ganun ka.
'Di ba? Sabi nga ng mentor ko, no? Totoo 'yan, kung sino yung kung meron ko sumasama ka sa 5 tambay, ikaw na yung pang-anim na tambay. Sabi nga ni may narinig din ako, no? Tell me, tell me who your friends are and I tell you who you are. Sabihin mo sa akin kung sino yung mga nakakasama mo. Kilala ko rin kung ano ugali mo. Kung mga lasinggero yan, kung mga tambay yan, kung mga drug lord yan, kung mga payaman yan, kung mga payaman yung mindset yan, abundance yung mindset yan, ganun ka. Sabi ng mentor ko, you are the average of the 5 people you spend the most time with. Kung sino yung 5 tao na madalas yung pinapakinggan, pinapakisamahan, yun po yung nagiging kayo. Ayun, no, kung sino man ang pinaniniwalaan at pinapakinggan mo, magiging ganun ka. Totoo po yan. So, next na tayo ng mga partners kasi, ano na, last 4 na lang naman, no? So, yun, sana nakaka-take note naman kayo, no? Last 4 na lang, no? So, yan. Ayan, no? Yan. Poor self-image. Ito na yung parang self-limiting beliefs. Poor self-image. Yung mababa yung tingin sa sarili. Hindi ko kaya maging diamond. Ganito lang ako, ganyan lang ako. Dapat, wag po. Ano yan? Pitfalls yan. Dapat, sinasabi yung sarili ko, may edad na ako, hindi ko na kaya yan, hindi na ako malakas, hindi na ata ako pwede mag-prospect. Wala pong hangganan, wala pong edad. Kasi, isipin nyo lang, di ba si Colonel Sanders? Colonel Sanders ba yun? Yung may-ari ng KFC. Kentucky Fried Chicken. Ano lang yan, nagkaroon lang siya ng recipe ng fried chicken. In-offer niya yan. Ilang taon na siya, I think senior na siya yan eh. 60 plus years old na siya, in-offer niya yung recipe niya. Isa lang naman ang gusto niya eh, in-offer niya sa mga restaurant na magkaroon lang siya ng royalty sa bawat shares na mabebenta ng ano niya, chicken niya, recipe. Ang dami nag-reject sa kanya, hindi tinanggap yung recipe niya. Kasi meron silang chicken eh, bakit nila kukunin yung chicken ni Colonel Sanders? Meron silang sariling chicken recipe, bakit nila i-adapt? 1,008 times yung rejection niya. Bago may isang restaurant na nagtiwala kinuha yung recipe ng fried chicken niya. Senior na siya. 60 plus na siya. Si Colonel Sanders. Nakita niyo yung logo ng KFC? Siya po yun. Yung lolo ko. Hindi, joke lang. Siya po yun, si Colonel Sanders. Kentucky Fried Chicken. Ngayon, ano nang, ayan, kung di, ayan, so pamute na lang. So kung hindi siya nagpatuloy no sa pag-offer no, kung sa pang one time pa lang na one time mo pa lang in-offer yung business, na-reject ka, tumigil ka na, wala na. Wala na yung future mo na magiging diamond. So, wag tayo maging poor self-image. Mangarap kayo. Libre lang mangarap eh. Lakihan nyo na. Dream big, then start small. Pangarapin nyo mag-Royal Crown Diamond. Crown Diamond, Diamond. Start small. Pa isa-isa, isang araw, pa isa-isa, isang buwan, isang linggo. Breakdown nyo lang. Yan, dapat ramdam mo magiging successful ka. O, ramdam nyo ba? Yan, tanongin ko nga kayo. Ayan, i-chat nyo nga dyan kung ramdam nyo. Ramdam ko, coach. Lagay na lang dyan. Ramdam ko. Ramdam nyo ba na magiging successful kayo dito kay Live Good? Mahirap yan kung di nyo nararamdaman. Ha? Baka ako lang nakakaramdam. Ayan, dito pala si Coach Jay. Grabe, napakasipag talaga ni Coach Jay. Shout out kay Coach Jay. No? Ayan, sino ba yung mga bagong pasok dito? Ayan, naka-open cam kasi si Coach Jay, kaya nakita ko kagad. Sipag din yan, no? Lagi rin nag-atin. Nandito rin pala yung mama ko, no? Tama ba? Si Maria Ganda, nandito rin si mama. Shoutout sa iyo dyan, man. No? And si partner Diana Rose Cañete Molito. Yan, shoutout sa iyo, partner. Si ma'am, si partner Jeneline Podra, nandito rin pala. Ito si partner Julita Gersamio. Yan, soon to be my business partners yan. Yan, shoutout ma'am. Good morning. Ayan, basahin ko lang. Morning. Never give up, never surrender, never quit. Yan talaga yung mga never quitting ni Coach Jay, no? Pag Pinoy amin. Iwasan ko na ngayon yung mga tayo nga. Good morning. Oo, iwasan nyo yan. Negative yan. Ramdam ko, coach. Ramdam ko. Ramdam ko, coach yan. Yan. Si Coach Michelle, Coach Janet, Coach Sobay, Coach Henry, Coach Lydia, Coach Jeneline Podra. Diba? Ramdam nyo yan lahat. Ramdam nyo yan. Ramdam ko na yan. Dapat ramdam mo magiging successful ka. Dapat sa'yo pa lang kapanipaniwala ka. Ayan, pag nag-enroll ka, dapat kayo pa lang pag nag-share kayo ng opportunity, kapanipaniwala kayo. Tingin nyo, kung di kayo kapanipaniwala, may sasali ba sa inyo? Kasi pag may negative yung iniisip nyo, may nag-hold sa inyo, hindi ka mag-all out. Dapat all out kapag mag-share. Tingin nyo, pag ganito kayo mag-share ng business, may sasali ba? Alam mo, gaganda ang buhay natin dito. Alam mo, may kumikita na dito, 1 million a month.
Tingin nyo may sasali pa sa inyo kung kailangan may energy. Dito partner, sali ka. Di ba? Ang dami na nabago ang buhay, ang dami ng kumita. Dito, magiging maganda yung attitude mo, yung ugali mo, yung karakter mo, magiging maganda. Kailangan panggigilan nyo. Hindi yung, partners, yayaman tayo dito. Sali ka na. Huwag gano'n na. Hindi maniniwala kayo, mayroon kayong convincing power. Dapat, ano na kayo, the power of image. Dapat, pag nanalamin kayo, nakikita nyo na yung sarili nyo, magiging CEO. Di ba yung pusa, nakita nyo yung pusa na nalamin? Anong lumabas? Salamin. Di ba? Anong lumabas sa pusa? Di ba tiger or lion? Di ba lion? Lion yung lumabas sa image niya. O yung sa chess, alin sa chess? Sa chess. Di ba may mga naglalaro ng chess dito? Yung pawn ba yung tawag doon? Hindi kasi ako nag-chess eh. Yung pawn, yung maliit na nalamin, ano lumabas? King. Dapat ganun kayo. The power of image. Dapat ganun kayo. No, so yan, 'di ba si Coach ako di lang ramdam feel na feel pa. Lalo yung na-feel talaga yan ni Coach J kagabi sa training. Mga nakatinang training. Yan, so last ano na lang mga partners, konting kapit. Alam nyo sa ganito no, sa mga nagtatapos tinatapos talaga yung training hanggang dulo. Hindi po madali no na mag-training no. Alam ko hindi rin madali na makinig, na magpuyat, inaantok na. Ang tawag kasi diyan, commitment. Commitment yan yung ginagawa ko, yung ginagawa niyo. Commitment po ang tawag diyan. Bigyan niyo lang to ng 5 years. Nakausap ko si Coach Ryan, youngest diamond natin. 5 years lang. Bigyan niyo ng commitment. Kasi sa ganitong industry, matira mayaman. Matira mayaman sa ganitong industry. May ano talaga yan. Daming mas magaling sa kanila na wala na. Pero sila hindi naman ganun kagaling pero nagpatuloy lang. Siyempre gumagaling, natututo. Growth mindset, commitment. Dumating ang preparation, maganda preparation, dumating ang live good, diamond, platinum. Ayan, so 7 tayo, not using and sharing our products. So dapat gumagamit kayo ng products. Sabi nga yan, be the products of Orion products. Meron tayong, hindi lang tayo, time will come, hindi lang tayo health and wellness. Marami na yan, industry na yan. Hindi lang tayo food supplement, marami. Meron din tayong household, travel industry, di ba? Crypto industry, madami pa. Di ba? And madami. Di ba yun? Dapat nagtitake kayo ng product. So, para masasabi nyo talaga na maganda. Ayan, di ba? Ito, meron tayong tumbler. Madami. Yung iba naiwan ko na lang din kasi. Nakadalawang order ako nung nasa Japan ako. Ayan, so kung pwedeng umorder sa inyo, i-try nyo. Lalo yung lang, International Wellness Pack. $90 lang yun. I think, halagang 20,000 yun, binibili mo lang mga 5,300 or 30,000. Sa ibang kanimal, Super Greens pa lang, $100 na eh. Magkano yung $100? 6,000 sabihin natin or magkano palitan? 57, 5,700 pesos. Binibili mo, scale good, bibili mo $18 lang. Di ba? Isipin nyo yung natitipid nyo. Health is wealth. Paano ka makapagpatuloy sa business mo kung hindi ka na healthy? Mahalaga yan, number 1 yan. Yan yung pinoprovide ng company natin. Yung value, number 1 yan. Magbigay ng value. Number 1 yan. Use the products. Gamitin yan. Be product of your own product. Learn to share and sell the products. Dito, di naman tayo pinipilit. No? Pero, choice nyo kung gusto nyo. Gusto nyo magbenta, wala naman pipigil sa inyo. Ayaw nyo magbenta, wala naman pipilit sa inyo. Di ba? Yan, ano ko lang, coach. Yan, so, learn to share, sell the products. Yan, so next tayo, no? Ayan, last 2 na lang, no? Patapos na tayo, no? Ayan, so kaya ba ba? Baka yung iba, inaantong na, coach, matagal ba ba yan? Ayan, may kita dyan yung commitment nyo. And hindi mo mapapansin yung oras pagka nag-i-enjoy kayo. Hindi nyo alam, 3 hours na pala ako nagsasalita dito. Kasi, nakakonect kayo, ini-enjoy nyo lang. Nasa learning zone kayo, nasa process zone kayo. Diba? Ini-enjoy nyo lang. Pag ini-enjoy nyo isang bagay, hindi mo mapapansin yung oras. O, balik tayo sa mga panahon ng liligaw pa lang kayo, sa mga asawa mo, sa mga jowa nyo. Ilang oras kang pinag-antay? 5 hours. Hindi mo na malayan 5 hours. Bakit? Mahal mo eh. Kahit inantay mo. Di ba? Pinag-antay ka ng 5 hours, tapos tatanungin ka. Naiinip ka na. Parang okay ka lang? Oo, okay lang ako nung pagdating. No? Kasi nakita mo na yung ano mo eh. Mahal mo, inspirasyon mo eh. 5 hours, 2 hours ka nag-antay, okay lang sa'yo. Dito, 1 hour, 2 hours pa lang tayo nagkakausap. Di ba? Isipin nyo, yung mga panahon pa lang, no?
Na-experience ko yan. Kasi, wag na tayo. Tama na, tama na, tama na, tama, tama na, coach. Yan, so next na tayo, no? Ayan. Yan, and ito rin, no, mga coaches, partners. No? Taking rejections personally. Wag po tayong maging madamdamin. Wag po tayong maging madamdamin. Wag po tayong masyadong sobrang umasa. Meron ba sa inyo na-experience nyo, no? Kinausap nyo, nilatagan nyo na lahat, magpe-pay in na, pending na, tapos pagkatingin nyo, ano na lang, nag-left, this person is unavailable, diba? Na-close deal nyo na yun, na okay na yung lahat, ha? Sinabihan nyo na, kinausap nyo, dito mababago buhay mo, dito gaganda buhay mo, dito yayaman ka, tapos nawala na. Normal yun, may mga ganun. Wag nyong panghinayangan yun, no? Pinakita nyo yung magandang opportunity sa kanila, yung pangarap nila. Tapos, ni-negative ng kapitbahay, pwedeng ganun nangyari, ni-negative ng Negatron. Naniwala, wala na. Wala na. Huwag yung panghinayangan yun. Sila nga mismo yung pangarap nila, hindi nila pinanghawakan. Tapos ikaw, magkikare ka sa kanila. Panghawakan mo, mag-care ka sa pangarap mo, kung ano yung nakita mo. Hindi yung sa ibang tao, pangarap nila yun. Kung sila nga, hindi nila pinanindigan, hindi sila nanindigan, ikaw pa. Ang tignan mo yung sarili mo, ang tignan mo yung pangarap. Next ka lang. Di ba yung rejection, yung SW rule, di ba? Some will join, some won't, some will not. So what? Someone's waiting. Summer's waiting. So what next? Next ka kagad. Yun. Joke lang. Joke lang ha. Yan. So, you have to understand this is the rejection business. Kailangan nyo maintindihan na rejection business to. Coach, normal pala yun na ma-reject. Normal yun. Ito ha, pagka hindi kayo nare-reject, hindi kayo nagbi-business. Hindi kayo nagre-reject. Ibig sabihin, hindi nyo ino-offer yung business. Normal, pag na-reject ka, good news yan kasi ino-offer mo. Kasi sinishare mo. Nasa mindset mo lang kasi yan eh. Kunyari kasi goal mo, mapasali siya. Goal mo, kumita din, matulungan siya. Hindi sumali. Na-reject ka. Iiyak ka na, wala na, ano ka na. Kasi hindi mo nakuha yung goal mo. What if palitan mo yung goal mo? Palitan mo yung goal mo. Gawin mo goal mo na ma-reject. Di habang nare-reject ka, masaya ka. Habang nare-reject ka, tuwan-tuwa ka. Hindi ka nag-i-expect nasasali ka Paano pang sumali? Hindi bonus, di ba? Mas masaya ka. Diba? Ganun lang. Nasa mindset nyo lang yan. Kung paano nyo isipin yung isang bagay, kung paano nyo tatanggapin. Nasa inyo yan, mindset is everything. Mentality is everything. Kailangan nyo mag-decide. Yun lang. Kaya never akong nagreklamo, never akong never. Ako mismo, gusto ko yan, aralin ko yan, wala makapigil sa akin. Sa gigil yan, even nag-welding ako, no, sa trabaho, nag-welding ako, nasira nga yung cellphone ko kasi nainitan eh. Habang nag-welding ako sa trabaho, nakikinig ako ng presentation, nakikinig ako ng training, nasa trabaho ako noon. Kaya ang bilis ko talaga nag-grow kasi gigil ako matuto. Ayan, huwag mo personalin kapag nare-reject ka. No? Huwag niyong personalin, hindi naman kayo nire-reject eh. Ang nire-reject nila, yung opportunity, yung sinishare mo na magandang buhay na pwede mabago yung buhay nila. Ang sinishare nyo yung live good, yung pangarap na magbibigay para sa pamilya niya. Yun ang yung nireject nila, hindi nila nakita. Ang goal mo lang, tandaan nyo, ang goal nyo lang mag-share. Hindi nyo goal mangumbinsi ng tao. Kasi ang tao, pag naunawaan yung sinishare mo, kusa yan sa sali. Pag nangumbinsi lang kayo ng tao, hindi naman nila nagustuhan, tendency hindi rin yan tatagal. Sa sali, kikita ka. Pero di yan tatagal. Ang number one, dapat maupaunawaan nyo yung business. Mapaintindi nyo, mapaatin nyo ng training. Ang agila, once na nakita nyo yan, alam mo agila yan. Lahat kayo, nakikita ko dito agila. Ay, Philip, nakikita ko. Makikita nyo yan. Yun nga yung sinasabi ni Coach Perrin. Kausapin mo lang siya ng 5 minutes, alam niya na kung ano yung future mo. Alam niya na kung positive ka o hindi. Lumalabas sa bibig mo. Sinasabi mo sa isip. So, last but not the least, no? Yan, so, ito abusing your upline. Yan, meron ba dito inaabuso yung upline nila, no? Yan. Reklamo ng reklamo kay upline. Huwag ka maging reklamador. Yan, pero huwag ka maging... Meron ba dito abusing your upline? Huwag nyo abuso din yung upline. Yung upline nyo, ano yan? Lifeline nyo yan, savior nyo yan. Magpasalamat kayo sa upline nyo. Kahit wala na dito yung upline nyo, kahit nasa ibang company na, magpasalamat kayo kasi dinala kayo dito. Kasi wala naman kay upline yung success nyo eh. 1%, 5% lang yung success. Dinala kayo ni upline sa magandang opportunity.
kayo pa rin ang magde-decide kung tatatabawin nyo o hindi, kung magiging better person ka, matututo ka, attend ka ng training. Kayo yan, di yan. And huwag kayo mag-aabuso ng upline. Abusin yung upline. Upline, nandyan yan, tutulungan ka yan. Pero yung sobra na, no, na upline, basta madami. Huwag ka maging reklamador, huwag ka basaduhin kabaitan ng upline. Diba? Sobrang bait ng upline. Diba? Lahat ng pinagawa mo na kay upline, encoding, okay lang yan sa una yung lalo mga OFW kasi support system din yan, encoding, ano pa ba? Yung presenting, di ba? Pati pagka-clients, pag-prospect, pinagawa mo na kay upline ang pay-in sa'yo. Di ba? Wag niyo abusaduhin kabaitan. Apply natin mababait. Mentor Jana, Coach Red, Coach Arnel, Coach Glenn, lahat ng apply natin. Mababait yan. Mababait yan. Siyempre, di ba ang tao may hangganan, wag abusaduhin. Lahat naman tayo may attitude eh. Isa lang naman yan eh. May attitude ka o ma-attitude ka. Isa lang yan. Napili lang kayo. May attitude ka o ma-attitude ka. Huwag abusaduhin kabaitan ng apply. Hindi alipin ang upline mo, partner mo 'yan. Business partners tayo, ako, mga downlines ko. Hindi kita tauhan, hindi kita kayang kontrolin. Kaya lang kita bigyan ng advice. Business partners tayo. Yan, even cross lines, 'di ba? Hindi ko kayo alipin, hindi alipin ang upline, partner mo 'yun. Yung upline niyo hindi niyo pwedeng alipin, business partners mo 'yan. Kasi sarili-sarili natin itong individual natin 'to. Pero meron tayong support system, meron tayong community na nagtutulungan, nagbubuhatan pataas. Nasa iyo lang, gusto mo mag-join, sumali sa loob. Binibigyan ng importansya. Di ba ang upline, binibigyan niya ng importansya. Mahalaga yung upline nyo, yan. Kahit na alanganin ang itsura ng upline nyo, di ba? Tagilid, di ba? Parang hindi mo kang yayaman. Pagkatiwalaan nyo yan kasi dinala kayo dito eh. Binibigyan niya ng importansya yung mga upline. Pasalamat kayo dyan. Yan, nagpapasalamat ako sa upline ko, no? Kung nasaan ka man ngayon, no? Pagalawin mo yung baso. Bumalik ka na, no? Busy lang yung upline ko may ginagawa. Ayan, so, yan, binibigyan ng importance. Yan, magtulungan kayo. Di ba? Magtulungan kayo na apply nyo. Di ba? Gamitin yung apply nyo, pero huwag yung sobrang. Apply nyo, coach, may papakausap ako. Di, add call nyo siya, tanungin nyo siya. Schedule nyo lang, baka sobrang busy na apply. Schedule nyo. Kasi yung ibang apply, OFW apply nila, schedule nyo lang. Di ba? Usap nyo, or may apply na apply, pwede naman yun. Kailangan marami pa rin. Apply nyo yung ABC rule. Kailangan i-master nyo yung ABC rule. Kailangan titi-up mo yung apply mo. Yung apply ko in just 1 year, kumita na ng 1,800,000 in just 1 year. Di ba? And marami na nabiling resulta, nakabili na ng bahay, nakabili na ng sakyan. May mga apply tayong ganyan. Nakabili ng laptop, ng cellphone. Ayan, then, yung mga apply ko, tutulungan talaga. Then yung mga apply ko talaga, minamahal ko yan. Apply nyo, minamahal mo yan. Yan. Sabihin nyo nga, I love you upline, di ba? Kahit na, sabihin nyo nga, type nyo nga dyan. Yung bukal sa loob, hindi yung napipilitan lang dahil sinasabi ko. Type nyo nga dyan, I love you upline. Kasi kung wala kayo dito, yan, sign of attitude of gratitude din yan. Pagiging attitude of gratitude. Papasalamat. Wala atang nagtatype, wala atang di ata nila mahal yung upline nila. Ayan. Tapos sabi ng upline mo, no? Narinig ng upline mo, sabi mo sa upline mo, I love you upline. Tapos sabi ng upline mo, I love you too downline. Tapos yun, naging sila na, happily ever after na. Wag naman, no? Wag naman, no? No strings attached. Yung mahal mo siya kasi as a family, no? Hindi yung as a as a family, mahal mo siya as your upline, as your guide. Wag yung no string attached. Ngayon, basahin ko yung mga nag-comment. I love upline, Coach Lydia Bibas, ayan, Coach Red Rose, di ba? Love you up, di ba? Love you, Coach Evelyn Bernal, di ba? Masarap pakinggan yun. Sa upline, lalo yung magigil upline nyo, bulusok yan, lalo yung gaganaan mag-training. Di ba? Michelle Sandaran, ayan, Coach Michelle, I love you upline. I love you too downline. Mga ganun, no? Huwag yung Yan, so yan, I love you upline. Pati yung mama ko nakiki-apply na din, no? Yan, pati yung mama ko nakiki-apply na din. No? Mama ko yan, ha? Siyempre, I love you too, mama, di ba? Siyempre, mama natin yan. Mahal natin yung mga magulang natin. Number 1 na sa Bible yan. Honor your parents. I love you upline yan. Si Coach Sobay, di ba? Dapat mahal natin. Lahat kayo, mahal ko kayo dito eh. As business partners. Lahat kayo, mahal ko dito. Kaya ako ginagawa to para sa lahat. Di lang naman para sa akin eh.
Tanong ko, kung nakapag-enroll ba kayo, kikita ba ako? Hindi naman. Hindi ka naman kayo. Hindi ako nakatingin sa pera. Nakatingin ako sa natutulungan ko. Time will come, naging successful kayo dito, yumaman kayo lahat. Maybe mabanggit niyo yung pangalan ko. Salamat kay Coach Christian kasi dahil doon sa training niya, may natutunan ako, natapik ako, natama yung ugali ko. Kailangan pala ganito, kailangan ganyan. Masarap na yun sa pakiramdam ko, sa feeling ko. Ano na yun? Champion na yun. Naging champion kayo, naging diamond kayo, tapos naka-ambag ako sa inyo kahit 1% lang. Masayang na po ako nun. Nakapag-contribute ako sa success niyo. Mag-i-speech ka, no? Babanggitin mo yung pangalan ko. Masarap yun pakinggan. Kahit small achievements lang yan. Masaya na ako nun na nababanggit niyo yung... Ako ganun. Diba? Yung mentor ko, lahat tumulong sa akin dito. Ano yun, nagpapasalamat ako sa kanila. Yan, Coach Janet Arnoco, I love you upline. Sino pa? I love you upline, Coach Henry Gullem. Di ba? Kahit busy yung upline ni Coach Henry. No? Salamat pa rin talaga. Sign of attitude, gratitude yan. Pagka ganyan kasi yung blessing sa inyo, aapaw talaga. Claim nyo yan, aapaw yung blessing sa inyo. Lahat ng, ano lang kayo, di ba sabi nga, ask, believe, and you will receive. Pagka nag-ask kayo, paniwalaan nyo kasi yung iba nag-ask eh, totoo ba na mag-silver ako? Nagtanong ka, gusto mo maging silver, humiling ka, tapos pinagdudahan mo, huwag yung pagdudahan. And siyempre, kailangan may action, di ba? Humiling ka, kailangan mag-action. Di ba? Di ba? Sabi nga, di ba, action, faith without action is dead. Di ba? Yung nagdadasal ka na mag-silver ka, pero di ka naman nag-share. Tingin nyo, may sasali sa inyo. Kailangan mag-share kayo. Kailangan meron kayong action. Ngayon, sinasabi ko yung inagdadasal mo na umulan, pero di ka naman nagdala ng payo. Yung faith without action is dead. Kailangan tinatrabaho nyo. Di ba? Wala kang, gusto mo umani, pero wala ka naman tinanim. Di ba? Kailangan magtanim. Thankful ako sa upline, Coach Christine Alongkay, at proud ako sa kanya. I love you upline. Di ba si Coach Jay, no? Grabe. Attitude of gratitude talaga. Coach Eddie, I love you upline. Sino ba upline ni Coach Eddie? I think alam ko si Coach Janet eh. Yung wife niya. Yung sweet naman ng dalawa talaga, Coach Janet. Tama ba? Baka mamalit ni Coach Janet Arnoco and Coach Eddie. I always love, ano yan, sa professional sila, di ba? Pag business, upline. Pagka sa bahay, may love, sweet, di ba? Honey, di ba? Pag sa bahay. Pero pag sa business, upline. Sign of professionalism yan eh. Professional dapat. I always love you upline, di ba? Coach Leticia Ozaraga. I love you upline, I love you sa lahat, di ba? Yan, si Coach Margie Abilian. Tatapusin ko na kasi oras na. Coach Sobay, brother and sister. Oh, di ba? Brother and sister. Margie Abiliar, I love you upline, I love you sa lahat. Yan, Coach Margie Abiliar, Coach Sobay. Red Rose, I love you Philippines for 19 family. Yan, I love you all, live good family. Isang family lang tayo sa live. Yes. Salamat Coach Henry at sa mga upline ko. I love you. Madami sa inyo. Yan. Coach Margie. Ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and he will open it to you. Di ba? Kulang pa pala yung sinabi ko. No? Grabe talaga. Buti na lang, thankful ako dyan si Coach Red. Meron akong di ba? Parang dictionary, Google. Di ba? I really appreciated you. Di ba? Yung apply nyo, to the rescue yan sa inyo. Tutulungan kayo niya. Pag di nyo na alam ang gagawin nyo, tanong kayo kay apply nyo. Connect, alam nila eh. Kasi pinagdaanan nila yan. I really appreciated you in dealing or managing your Zoom meeting. It's really very interesting. Very, very yes, very sure happy sailing on God bless. Parang dumugo yung ilong ko Coach. Soledad na bakit. Tumula tayong nag-nosebleed ako sa kaliwang butas ng ilong. I love you all. Yan, so enough for that. Tatapusin ka na kahit ano yung apply mo, dapat mahalin mo. Yan, so enough for that. No? Thank you for your time and attention. Presented by Christian Binluan. Once again, ako po ay nag-iwan ng katagang in every problem, there is opportunity. Diba? Kapag may problema, pag nasagot nyo yung problema, opportunity yan, na nagdi-disguise lang sa problem. Pagka hindi nyo na masolve yung problema, hindi na yung problema. Yun lang. Kasi ang problema, nasolve yan. Sabi nga ng Chinkitan, di ba? If you're not part of the solution, maybe you're part of the problem, di ba? Kailangan maging part ka ng solution. Ikaw yung solution maker. Problem solver ka dapat, di ikaw yung problem maker. Yan, so enough for that, binabalik ko na sa akin napakagandang powerful host. Di ba? Si Coach Michelle Sandaran, babalik ko na yung mic. Thank you so much. Coach Michelle, nandyan pa ba yung aking business partners? Aking coach, partners, host for today. Stop sharing ko lang.
Yan, Coach Michelle, nandyan pa ba? Baka busy na sa trabaho. Hello, Coach Michelle. Ayan. Take it up. Ayan. Thank you, no? Ayan, hello. Thank you, Coach Kirsten. Grabe ang feeling ka, no? Daming learning. Natuto po ba kayo, partners? Start nga ng learning dyan sa baba kung natuto talaga kayo, no? Grabe. Kasi ako, ang dami ko talagang natutunan sa training ni Coach Kirsten. Kasi grabe yung training na naka-powerful po talaga. Sobrang, ano. So, sobrang ganda, no? It's about the beginning, no? So, syempre, ayan, thank you sa mga nagpa-participate, no? Ayan, thank you. Ayan, syempre, di ba, magbibigay ako ng feedback. Ayan, feedback tayo. So, for me, so doon sa training ni Coach Christian, initiative. Initiative, kumbaga, it's yung kusang gagawin mo talaga. Yung hindi mo na talaga, yung hindi ka na niya talaga sabihan na, uy, pumasok ka naman sa training, may Zoom tayo ngayon, or ano ba, yung talagang sasabihan ka pa ba talaga niya, dapat ikaw rin mismo kusang gumagawa nun. May nakita mo na yung link, pumasok ka na lang talaga sa Zoom, di ba? Hindi mo na kailangan ano niya. Or, di ba, sa iba pang mga gagawin, di ba? Huwag mo na antayin yung upline mo. Kusa mo na lang gagawin yun. Kasi, di ba, para din naman yun sa'yo. So, about doon sa procrastination, sorry, nabubula. Ayan, procrastination. So, wag natin ipagpaliban yung mga gawain natin na bukas na lang, mga ganun, di ba? Bukas na lang, mamaya na lang, or ganun. Wag na, diba? Hanggat kaya pa o may oras ka pa, di ba? Gawin mo na, or gumising ka na mas maaga, mas maganda, tapos gawin mo siya ng diretso-diretso. Kasi, mas ginawa mo siya ng mas maaga, mas marami kang magagawa, or mayroon ka pang gagawin na susunod. At least, alam mo yung susunod na gagawin mo. Wag mo lang ipagpabukas mamaya, or next week na lang, di ba? Di ba? Sa mga di ba yung mga nag-aaral pa tayo, may mga assignment tayo binibigay yung teacher natin. Anong ginawa natin? Hindi natin ginawa. Ay, experience ko yun. Di ba? Hindi natin ginawa. Pag kinabukasan sa tahanan, saka mo pa gagawin sa classroom. Ano? Kumbaga nagmamadali na. Wala ka ng time. So hanggat may time pa, o hanggat kaya ng oras mo, gawin mo na nun. Or, di ba? So mas maganda yung ano. So doon, at saka doon yung kulang, di ba? Yung iba kasi, di ba, sa pag-i-invite mo pa lang, sinasabi na agad sa'yo, sakto lang naman yung sweldo ko dito, eh, okay na to, makakabuhay na doon sa pamilya. Sakto na daw yung mga, ano nila, yung mga pang-araw-araw nila. So, wag kang, ano, di ba, wag yung ganun, dapat, di ba, ano, talagang ano mo talaga na hindi yung sakto lang, di ba? So, parang ano, ang tawag dito, nakalimutan ko. So, dun sa, ano, sa kulang sa time and effort, so, di ba, dapat, ano, ah, yung oras natin, talagang ano natin, time management natin, di ba? So, di ba, i-time management natin yung oras natin. Marunong tayo mag-ano ng time natin kung anong oras tayo free, o gano'n, doon yung gagawin natin. So, doon naman sa ating, ano, sa ano ba yun? For self-image, no? So, doon sa akin ay yung, ano, dapat, di ba, ramdam mo sa sarili mo na kaya mo. Yun. Ramdam mo sa sarili mo na lahat kaya mong gawin, di ba? Mm, kaya mong gawin maging silver ka or platinum ka or until sa diamond. Huwag mong sabi sa sarili mo, hindi mo kaya, di ba? So parang sinabi mo sa sarili mo yun, parang mas bubaba yung confidence mo. Tapos sinasabi mo sa sarili mo, kayang-kaya mo gawin lahat, di ba? So, ayan, and ano po ba sa abusing your upline? Well, thankful po tayo sa ating upline. Kasi, ano, ako talaga, very thankful ako sa upline ko eh. Bakit? Kasi, siya yung nagdala sa akin dito sa Lidwood, di ba? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko nakilala ang Lidwood. Kung hindi dahil sa kanya, wala ako dito sa Lidwood, di ba? Nagbisita yung amo ko. Di ba? Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako kumikita ng $25 na hindi ako kikita ng ganun, di ba? So, syempre, di ba, magpasalamat tayo sa upline natin. Kasi dahil sa kanila, kahit nandito kay Lidwood, huwag po natin silang, or
or na lang ano yung inaabuso na natin ng mga ano nila, diba? Kabaitan. Huwag mong ganon. So doon sa ano sa personality, sa talking, rejection personally, no? So it's normal lang yun sa mga taong nagbe-business. Kasi hindi ka marireject kung hindi ka nagbe-business, di ba? So, tayo kasi, di ba, nare-reject tayo, ibig sabihin, nagbe-business tayo, sinishare natin yung ano, yung negosyo sa ibang tao. So, sasabihin mo na hindi ka nare-reject. So, ibig sabihin, hindi mo share sa libro sa ibang tao. Hindi ka nag-share ng business mo, di ba? Anong ginagawa mo? Di ba? Mag-aantay ka lang ng spillover. Huwag mo antay spillover. Mahirap yun, maliit. No? At saka matagal yung spillover, di ba? So, totoo naman si spillover, pero matagal po talaga. Hindi natin masasabi, next month kikita ka sa spillover. Pero matagal po. So, dapat, di ba, anong tawag dito ay masanay ka po sa rejection kasi it's normal yan sa mga taong nagbi-business. So, tsaka dun sa ano natin, sa product natin. Di ba? Sinabi ng owner, di ba, hindi naman tayo obligado bumili. Bumili ka naman. Di ba? Bumili ka naman kahit isa lang, no? Bumili ka, or di ba, kasi sobrang ganda pa ng product ni Liquid. Kasi actually ako, bumili ka ako ng product ni Liquid. Dumating na siya last week sa Palawan. So, sobrang ganda. Nainom na din ang family ko. So, ay nagbigay sila ng feedback sa akin. So, medyo maganda dahil sa pakiramdam nila. So, ayan, bumili ka rin ng product ni Liquid. Hindi naman forever di ka bibili, no? Mura lang yung product natin, Jelly Good. So, ayan lang, Coach. Diba? So, ayan. So, ibibigay ko na. Baka may mga gustong mag-feedback na. Ay, baka may mga gustong mag-feedback dito sa mga natutunan nyo ngayong umaga sa ating trainer, no? Sa napakagandang ano ni, ano. Siyempre, tatawag ako ng iba. Ayan, kay Coach Lydia, ay kay Coach Zubay. Coach Zubay, ano po bang natutunan mo ngayong umaga sa training ni Coach Christian? Ano po ang tumatak sa'yo sa training niya? Hello, good morning. Morning sa inyong lahat. Narinig ako. Yes, Coach. Ang tumatak sa aking isipan ay yung uh, proc procrastination. Procrastination. Kasi minsan, ganun ang ugali ko eh. Ganun ang ugali ko na sinasabi kong tulad ng ano, mamaya na yan, ano, hugasan ng pinggan, ganun. Tulad ng pag-prospect, minsan ganun din kasi siguro sa kabisihan siguro ng trabaho. Pero ginagawa pa rin naman. Kaya yun, talagang ano, napakaganda itong lahat na itong ano, 9 pitfalls for beginning. Kasi talagang magamit natin ito, nababago na yung sarili natin. At saka yung ano, huwag nating abusuhin ang upline talaga. Kaya ako gagawin ko ang lahat na ano, pero pag hindi naman alam, kailangan natin magtanong, di ba? Kaya yun lang. Ayan, Salamat. thank you, Coach, no? Ayan, thank you po sa inyong feedback, no? So, syempre, meron pa. Meron pa. Ayan, gusto ko si Coach J. Coach J, ano po bang natutunan mo sa sa'yo? Walang umiyak music. Walang Ayan, sound, good. Ayan, naririnig ba? Good morning, good okay morning. na, okay na po. Good morning sa ating mga business partner, lalo na kay Coach Christian, Coach Michelle.
Coach Redros, good morning po sa inyo. Yung natutunan ko, siyempre, yung attitude natin, dapat babaguhin natin yung attitude natin. Kung ano yung mga iniisip natin na, yung kumbaga, yung iniisip natin na mga dirty-minded, tanggalin na natin sa isipan natin. Palitan na natin po yun ng yung magandang pag-iisip. Kasi itong negosyo natin, makikita nyo na yung vision. Nakikita nyo na kung ano yung mission din ng company na to. Yung makatulong sa kapwa natin. Kapwa trabahante, kapwa OFW, o kapwa Pilipino, kapwa na ibang tao din. Kasi hindi lang tayo kwan din eh. Hindi lang tayo pipitsugin din ng company, hindi lang din tayo na company. Ito, guys, sinasabi ko sa inyo, hindi lang to kwan. Pagbigyan lang niyo to 3 o 5 taon, makikita nyo yung result sa sarili nyo. At saka yung natutunan ko kay Coach Christian, yung baka yung sinasabi nyo kanina na yung about doon sa tae, hindi. Kasi kung tutusin, may laman yun. Kumbaga, Almost finished. nakita mo na yung opportunity, hindi mo pa grab. Yun ang ibig sabihin ng yung yung tae na sinasabi ni Coach Christian nun. Nakita mo na yung opportunity, hindi mo pa grab. Inamoy mo lang. Kaya dapat trabahuin natin to, guys. Isa lang masasabi ko sa inyo, makita nyo balang araw kung ano yung patutunguhan niya dito. Ang isa lang naman patutunguhan natin dito, yung magiging successful. At saka maging thankful tayo sa mga apply natin. Lalong-lalo na kay Coach Fernan kasi siya yung nagdala dito sa Pilipinas. 'Di ba? Yun lang, Coach Michelle. Salamat at saka salamat sa inyong lahat. Good morning. Coach, naka-mute ka, Coach. Naka-mute po. Coach, naka-mute. Ayan na, naririnig pa ba? Ako pala nakamute, sorry. Ayan, thank you, Coach Gino. Ang galing naman. So, ayan, meron pa pa gustong mag-volunteer dyan. Ayan, kung wala na, siguro ibibigay ko na sa ating napakagwapong mentor, no? Kay Coach Red. Ayan. Baka mayroon pa siyang sasabihin. Coach Red, take it away. Ayan, so good morning po sa lahat. Ayan. So thank you so much Coach Christian sa ating pagaling na host ngayon at saka yung trainer natin. Coach Christian, siyempre si Coach Michelle at sa lahat po na nandito ngayon, no? Participant natin. Lahat po kayo, no? Good morning po sa inyong lahat. Thank you sa time ninyo, no? At thank you Coach Christian sa napakagandang training. No, so actually wala na ako masyadong madagdag doon kasi nandun na lahat, no? Ayaw kong i-redundant, no? Nandyan na. Dami na po tayong learnings na kuha doon sa sinabi ni Coach Christian at klarong-klaro. So, ang sa akin na lang, ay announcement na lang ako. As we have the meeting last Friday, mga partners, no? Leaders, so please forward the information to your team. Okay? That information na binigay ko po sa inyo, yung ang dapat nating gagawin. And then, submit that form every first first day of the month, no? Submit nyo po talaga, no? I asked your cooperation. So kung hindi nyo man kayo marunong sa Excel or sa software or sa computer, pwede nyo siyang ano sa notebook ninyo. Okay, bili kayo ng notebook or ipakita nyo yung design, punta kayo sa computer shop, i-print nyo, isa, tapos photocopy nyo. Tapos pipil upan nyo doon, tapos yun, picturean nyo na lang, yun yung isi-send nyo or submit niyo sa direct apply niyo or sino yung apply niyo or you can direct submit it to me. Okay? Kasi ano na po tayo ngayon, 18. So mayroon, no, kailangan naka-prepare na po yan. We start na ano tayo, kumbaga,
maging responsible po tayo, no? Responsible tayo sa ating business natin. And lahat naman siguro may kopya na. Sa mga walang kopya ng format, pwede nyo akong i-message, okay? And then, para makasabay din po kayo. And so, yan lang ang madagdag ko kasi alam ko iba yung antok na mga OFW natin, no? Hikab na si Coach Lydia. Hikab na. Okay. So, lahat po ng ano doon, 9 pitfalls na yun mga partners, no? Iwasan natin yun. Pitfalls yun. Kumbaga, patibong. Yun yung iiwasan natin. Dito, especially, no? Lahat tayo mga beginners pa dito. Kasi yan yung ano kumunoy na pipigil sa atin magpatuloy. Okay, so iwasan natin yung mga yon. Actually, yung 9 pitfalls na yan, no? Actually, ano po yan? Daming pitfalls niya, no? Pinaka-importante lang yung kinuha, 9. Actually, yung pitfalls is nasa 30 pitfalls po yan, no? Or more than pa. So, ang yun yung pinaka-importante. So, yun yung mga iwasan natin para hindi tayo mapahamak or hindi tayo titigil. Kasi pag diyan mas mapasok ka diyan sa siyam na 'yon, tiyak mawawala ka talaga. Mawawala ka talaga sa kumbaga sa track. Mawawala ka sa tamang daan. Hindi ko sinabi na tuwid na daan ha kasi Noynoy Aquino 'yun eh. Ano lang, tamang daan. Kahit na may liko-liko pero nasa tamang daan ka. Okay? Ayan, so iwasan lang natin 'yun mga partners. And then wala na akong masyadong madagdag. Maraming salamat. So babalik ko na sa ating host, no, sa ating napakagandang host ngayong araw na to. Once again, thank you Coach Christian at thank you po sa ating lahat na nandito, Coach Henry, Coach Jay, no? Coach Eddie, Coach Subi, Coach Solidad, no? Coach Lydia, Coach Janet, Coach Leticia, yan si Mami partner Maria Ganda, no? Mami ni Coach Christian, partner Diana Ross, partner Jeneline Podra, partner Jolita, partner Marjay. At sino to si Philipian? Ayan. Sino si Philipian? Ito yung may-ari ng ating team. Ayan. Ay, actually si ano to, si Junjun Ming ata to. Ito ba yun? Oh, hindi, iba pala yun. Baka iba yun basta. Yan, so, babalik ko na sa ating host, partner, Coach Michelle Sandaran. Thank you. Thank you, Coach. And, syempre, ayan, no? Kasi naantok na din yung iba, no? At gusto nang matulog. So, magko-closing prayer na tayo. So, ako na lang magko-closing. So, ayan, kung may mga ibang religion po kayo, so you can do your own prayer, no? So, but sa ngayon ako na mag-delete na ating prayer. So, let's bow our head and close your eyes. Manalangin po tayo. So, ayan. Lord God, pinupuri ka po namin sa umagang ito. Lord, nagpapasalamat po kami sa mga napulot namin na aral today. So, ngayong umaga, Lord. So, Lord, nagpapasalamat po kami sa lahat ng aming mga coaches na nandito na walang sawang pagtuturo sa amin at pag-guide sa amin sa araw-araw. And Lord, i-guide mo po kami sa lahat and salamat po sa mga araw-araw na pag-guide mo kami at patawarin mo po kami sa mga kasalanan na nagawa namin sa'yo. And Lord, ingatan mo po ang aming pamilya na nag-aangkay ng success namin dito. Dito kay Live Good and sana po Lord, bawat isa sa amin ay maging successful kami dito kay Live Good Lord. Na kasi po ay naniniwala po kami na nandyan po kayo para sa amin at kayo po ang aming guide sa araw-araw. Lord, binabalik ko na po sa papuri sa inyo in Jesus' name. Amen. Ayan, ayan. Picture na tayo. Ang mga paborito ng lahat, mag-picture na tayo. Ayan, pagpaka-open cam na po ang lahat. Tayo family picture. Kasi itong mga screenshot na to mga coaches, no, mga partners, ito yung ano natin, ipa-album natin to. Tapos pag makagawa na ako ng office doon sa Cebu. Yes, yan yung mga Doon ko ipastil. mga pillars, di ba? Ito yung
pillars ng Philippines. Philippines for one leaders, di ba? Oh, Mga yun. naka-Lambo, naka-Mustang, yan. Oh. Di Diba? ba? Yan. Makita natin na ano, no, wala pa akong ano diyan, wala pa akong hilamos diyan. Pero, di ba? Balikan natin to. Ayan, yan kaya magpapugi na kayo, magpapaganda yan. Ipapalaminate pala. Papalaminate natin. Ayan, so, yan, leave good sign. Open ka Sige, mga screenshot mo coach, din. partners. Yan. 1, 2. Yan. So, isa pa po para at least dalawa. Merong waki, merong formal, merong, yan. So, isa pa coach sa akin. Sige, isa pa. 1, pwede kayo mag-screenshot. 1, 2. Ayan. Okay na coach. Thank you so much. Ayan. Live good partners, family. Thank you. Mag-ingat kayo lagi. God bless us all. It's a Sunday, no? Nasa Pilipinas, magsimba tayo. So, dito, malayo po, no? So, ayan. So, ingat po kayo lagi. God bless us all. See you on the next meeting natin by Friday. Ingat po. Thank you, Coach Michelle, Coach Christian. Bye-bye. Thank you po sa lahat.